There you go, guys. Eto na. Okay, eto. Eto, gusto ko lang i-share sa inyo, when I started network marketing business, ito po ako at saka si Mentor Jonathan. Ayan, tignan mo, mga nene at totoy pa. Kaya kung ikaw ay bago dito sa I Am Worldwide at ikaw ay yep pa, oh, wag kang mag-alala kasi lahat kami, halos lahat nag-start ng yep. Pero kung ikaw naman, mentors, ay hindi na yep, kumbaga meron ng ano, nandun na sa age na adulthood na, okay lang din 'yan, wag kang mag-alala, it's never, never too late, 'di ba? So ayan, ito kami 'no, nung time na 'yan, alam mo natutuwa ako ng time na 'to kasi ito, yung time na, kumbaga nasa ano kami nito, nasa office kami. Tapos nag-aabang kami diyan ang office kasi before is 1 o'clock, 'di ba 1 o'clock tayo, pero kami ni Mentor Jonathan hindi kami pumupunta ng 1 o'clock. Nagpupunta kami sa opisina bago pa magbukas, 10 AM pa lang nasa opisina na po kami. And uuwi kami mga gabi na kasi a-attend kami ng training at the same time magma-mom kami. So yan po yung naging buhay namin before. Pero nung time na yun, hindi po kami ano hindi po kami kumbaga nag-start na full-time. We started as part-time lang kasi ang background namin before, dati akong social worker, si Mentor Jonathan, dati siyang businessman. So meron siyang mga ino-operate na business. Kasama niya ako, katulong niya ako. Pero nung time na nakita namin yung ganitong industry, we set time pala. Kasi naisip namin at nakita namin na dito talaga sa network marketing business, mababago yung buhay namin. Hanggang sa ito na po. Ito yung nangyari sa amin. Yan, dito po sa network marketing, mula pagkadalaga, dito na ako nagkaroon ng una kong anak. Ito po ang aking panganay. Si JT, yan po yung eldest namin. Tapos ang sunod po, dito na rin habang nagne-network marketing, nag-IM Worldwide Business, nasundan. Ayan, si Jet po, yun ang lagi naming kasama. Pero dati po, nung si JT pa lang, nung eldest ko pa lang, everyday po nasa ano rin kami. Yung anak ko na yan, sobrang thankful lang din ako kasi si JT po, mabait na bata. Yung pag pinaupo ko lang siya sa isang tabi, hindi siya gagalaw. Uupo lang siya. Kaya kahit po nagtotok ako, may kausap ako, nakakagalaw ako. Nakaka-work ako. Tapos si Jetset po, dumating sa life namin, nasa I Am Worldwide na kami. And then lastly po, ayan, ito po yung family namin. So family of 5 na kami. And sobrang thankful kami sa I Am Worldwide business because napakalaki po talaga ng na-change sa life naming mag-asawa at ng buong pamilya. Never ko talaga na-imagine na yung mga changes at mga na-experience namin dito sa I Am Worldwide business, ma-experience namin before. Ito yung maganda dito kasi nandito ka na mentor. Ibig sabihin, part ka ng community natin ng MVP. Kung ano po ang nangyari sa aming mag-asawa na bago buhay namin, ikaw na yung susunod. Okay? Aside from that, yung family lumaki. Ang maganda, hindi lang po ang pamilya ang lumaki, pati mga na-experience sa buhay at nakuha sa buhay, lumaki din. O, di ba? Dito, ang maganda sa network marketing, sa I'm Worldwide Business, ang kawali mo po, pinapalaki. Dati naman, di ko naiisip yung mga kotse-kotse. Hindi ko nga alam kung ano mga pangalan yan eh. Not until na nag-IM Worldwide po ako, dito ko na nakilala yung mga brands ng kotse. At sabi ko, dati, hindi ako, kumbaga imposible sa akin magkaroon yan. Pero dito, sa IM Worldwide business natin, anything is possible talaga. Sky's the limit. Basta't kaya ng utak mo, magagawa mo. Kaya ito po ang nangyari sa amin. First car namin, second car, ito yung pangatlo, yung Aston Martin, yung kaninang Prene. And ito yung maganda. Kasi nasa community ka ni MVP ng ating mother mentor. Ipapa-experience niya sa'yo yung mga out of this world na hindi mo ma-imagine. Imagine mo, nandito kami ni Mentor Jonathan sa hangar. O, di ba sabi niya last time sa training niya, hangar. Di ba? So ito, pina-experience niya sa amin. Nag-video shoot kami niyan. Ito po ay pandemic. 'Di ba, imagine, pandemic na ang tao ay takot lumabas pero kami napa-experience si Mentor Peach. Super life-changing, super grateful for Mentor Peach talaga. Ayan, very quick lang background, pero mamaya dadaanan pa rin po natin 'yan. Pero do'n na tayo mga ments, sa topic natin. Ayan, ang topic natin tonight is DISC. O, pakibasa nga yan kung nasaan ka man, basahin mo nga yan. Ang topic natin is the Soulful Leaders
key to connection. Ayan, dito, after our training tonight, malalaman mo paano ka makakakonek sa iba't ibang klase ng tao. Kasi dito sabi nga, people's business. So marami ka talagang makakasalamuha na iba't ibang klase ng tao. At pag ito natutunan mo, magagamit mo talaga siya para mas maging magaan sa'yo yung I am Worldwide Business. Okay? Master the art of networking by understanding personalities. Okay, eto na. Okay, for those na mga bago, ang dami kaninang nagtaas ng kamay eh, nagsabi na I am new, 'di ba? First time na maririnig itong training na 'to. Itong nasa ano niyo ngayon, nasa screen niyo. We have four different colors ng pins. Ano kaya diyan ang pinaka nag-struck sa'yo? Ano yung pinakaunang-unang nagandahan ka na color diyan? Kung bago ka o kung luma ka man, kahit ano, ilagay mo po sa chat box yung pinaka-color na pin na nag-struck sa'yo. Okay, red, green. Ayun, Mentor Jezreel, Mentor Chloe, red, Mentor Lawrence, red. Ayan, yung iba po, ang dami nating bago eh. Lagay niyo kung anong color. Huwag kayong mahiya kasi wala ditong tama, walang mali. Mamaya ma-understand mo ano yung kumbaga, ibig sabihin ng mga pins na yan. Sige, go. Go ahead. Mentors, lagay mo dyan. O habang nilalagay mo dyan, sige, bigyan ko pa kayo. 10 seconds. Pagmasdan mong mabuti yung mga pins, ano yung nakastruck sa'yo? Pinaka parang gusto ko yung yellow. Parang gusto ko yung red. Parang kuminang sa akin ng green. Ang blue. Okay, lagay green, okay? Ayun, ang dami na pala. I love green, red, red, red. Ayun, thank you so much for participating. Red na red. Ayan, ang sarap. Sarap tingnan ng chat box. Ayan. So, paano mo malalaman kung ano yung personality mo? Okay, natandaan mo na yung color. Ngayon, eto na yung ibig sabihin ng color mo. Ayan, D-I-S equals. So kung ikaw ay na-struck sa red, ikaw po ay belong sa D. Kung ikaw ay yellow sa I, kung ikaw ay sa S, sa green, sa S ka, and kung ikaw ay nabighani sa color blue, isa ka pong C. Okay? Ano ba yung mga personality na yan? Tingnan natin isa-isa. Okay, ayan. Let's start with the D. Ayan. Mentors, nakikita niyo yung mga D? Ayan, D. Ano ba ang mga D? Ayan, kung makikita niyo yung picture sa screen, 'di ba? Kilala niyo ba si, anong pangalan nun, Gray? Si Mr. Gray? Kilala niyo ba si Mr. Gray? 50 Shades of Grey, tama ba 'yun? Naku, para sa mga bata. Censored 'yun, hindi para sa inyo 'yun ha, para lang sa mga adults, yung 50 Shades of Grey. Ayan, si ulit daw si Mentor Ryan Dominante. Yes, ayan. Oh, 'pag nakita mo si Mr. Gray dun sa 50 Shades of Grey, isa siyang D or dominant. Ayan. Ano ba yung mga dominant persons? Ito yung sa lahat ng personality, makikita mo din agad 'to. The moment you interact with them, makikita mo agad, "Ay, dominante 'to." Lalo 'pag may client ka. Kapag nag-walk yan sa door, tapos parang, alam mo yung parang boss, ayan, yung tindig parang boss, parang intimidating. Oh, 'pag naglakad yan, sobrang sobrang fast. Yan yung mga dominant people. Okay, ang dominant po, ayan, eto. So, tayo po na hindi mga dominant, saludo po tayo. Saluduhan natin sila. Ayan, salute sa mga D people. Okay, ayan. Ano ba yung mga deep people? This is, D means dominance. Okay, dominance. Ang favorite song po ng mga dominanteng tao ay Sugod Mga Kapatid. Alam niyo yan? Pasensyahan niyo na yung boses ko ha, hindi ako nakapag-practice. Medyo ano ko, kumbaga pagod sa Coachella. Alam mo na, nag-Bini concert kasi kami, kung di niyo maitatanong. Joke lang. Anyways, ayun, yung kanta ng ano, Sugod Mga Kapatid, ang favorite song ng mga dominante, yan yung song na gustong-gusto nilang naririnig. And ang motto ng mga dominant people naman, alam niyo yung Nike, Just Do It. Ayan. Yan ang favorite ng mga dominante, Just Do It.
Okay, ang motivation ng mga D people is challenge. Okay, mamaya elaborate ko sa inyo yan, ha. Okay, ang mga D people, sabi ko nga sa inyo, yan yung mga mabibilis maglakad, very intimidating, boss type, ayan. Yan yung mga yan. Tapos sila yung mga tao na pagka kinausap mo, they don't like yung mga, ang tawag dun, yung paligoy-ligoy. They want straight to the point. Yan sila, gusto nila kung ano yung gusto mo sabihin, diretsahin mo na agad. Yan ang mga dominant people. Haha, pasugod palagi, oo, tama. Okay, ayaw nila ng paligoy-ligoy. Tapos sila, palaging iniisip niya kapag may kausap yan, what's the bottom line? Ano bang bottom line? Huwag mo na akong paligoy-ligoyin. Yan. And then, pag sila, ang mga dominant din, para yan kasing mga hari. Di ba pag mga hari, alam mo yung kasabi ng mga hari? Pagka ang hari nagdesisyon na hindi na mababali. Ayan, ganyan ang mga dominant people. They are like kings. Ayan, shout out sa mga kings. Okay? So ito naman, ito pag-usapan natin, ano ba ang mga kumbaga positive traits ng mga dominant people? Number one, they like to get things done. Ito favorite na favorite ko sa mga dominante. Pag meron kang pinagawa sa kanila, kahit anong mangyari, gagawin at gagawin nila yan. They get things done. They also take charge. Yan ang maganda kapag halimbawa, kahit na sa isang crowd na first time magagather, pero yung crowd na yon hindi magkakakilala, walang tumatayo, walang nagli-lead, ang dominant person, tatayo na yan, magti-take ng charge. Yan ang pinakagusto ko sa mga dominante kasi they take charge. Okay? Time is gold. Tama, time is gold. Okay, now, ang mga D people din, sila din yung mga tao na kapag halimbawa, may wall sa harapan nila. Kapag ordinaryong tao kasi 'pag may wall sa harapan mo ta's kailangan mong pumunta sa kabila, hindi yan basta-basta pupunta sa kabila. Kumbaga yung wall na yan, hindi yan gagawa ng paraan yung ordinary people, okey? Pero 'pag dominante yan, may wall sa harapan nila, hindi yan papayag na hindi siya makakatawid dun sa other side. Yan ay tatalon, magko-crawl, hahanap ng ibang way para lang makapunta siya sa kabilang side. Yan ang maganda sa kanila, okey? Gumagawa sila ng paraan. Yan ang masarap sa mga dominant people, okay? Pero minsan kapagka ang mga dominante kasi they are ano, parang mabilis silang mag-isip ng paraan, pero hindi nila naiisip yung pinaka-best na solution or pinaka-best na paraan. Because kung ano yung unang naisip nila, yun na agad yung gagawin nila. Okay, yan ang mga dominant people. They accept challenges. They solve practical problems. Ito pinakagusto ko. Meron ka bang kilala na mentor na kapag nag-training yan, yung mga sobrang hirap maintindihan na nagagawa niyang simple? Oh, meron ba kayong kilalang gano'n? Na kapag nag-training 'yan, super parang, "Ay, ang dali naman." 'Pag siya ang nagsalita, parang ang dali-dali gawin. Kasi ang mga dominant people, they can simplify things, okay? Kapag ikaw meron kang mga hinaharap na problema, gusto mo ng fast solution, ask the dominant people. They can give you kumbaga quick solutions, 'di ba? Mens chow, okey 'yan. Ang ganda naiisip niyo na yung mga tao na dominant, okey? Ayan, tapos ang mga gay people din, they are very self-reliant. Sa kanila hindi uso yung alam mo yung kasabihan na, "No man is an island." Oh, 'di ba? 'Di ba sinasabi, "No man is an island." Hindi mabubuhay ng walang kasama. Ang dominant po will disagree to you. Sasabihin niya, hindi ko kailangan ng tao, mabubuhay ako mag-isa." 'Di ba? Sila ganyan sila. They can live alone. They can decide right away. And ito yung isa sa pinakagusto ko din sa mga dominant people, they are very hard working. Oh, shout out sa mga dominante. Ang mga dominante very hard working. Talagang kung ano yung goal niyan, kahit anong mangyari gagawin at gagawin 'yan. Pagka sobrang high D ng person na 'yan, very hard working 'yan to a point na workaholic na. Okay? Gano'n ang mga D, true, true, ayan yung mga red nagko-comment. Ano yung hindi totoo yan mens? Ano yung hindi totoo yan? Ayan.
So, nasaan naman? Oh, so ito pinakita ko sa inyo, ito yung mga very kumbaga positive traits na dapat nating i-strengthen pa. Kung dominant ka, dapat lalo mo siyang i-improve kasi yan yung strength mo eh. Okay? Now, let's go to the things to improve naman ng mga dominant people. Ayan, eto. And by the way, bago ko i-continue, ano muna ako, disclaimer ha. Itong training natin is for training purposes only. Wala po akong gustong batuhin, wala po akong gustong patamaan. Okay? Wag pong bato-bato sa langit ang tamaan, wag. Magagalit. Okay? So, ang mga dominant people, ito yung mga weaknesses nila. Dahil ang dominant person is straight to the point. Kapag nagsalita yan, diretsahan, walang paligoy-ligoy. Sometimes they don't think kung ano ang magiging kumbaga magiging outcome nung sinabi nila. Kaya minsan nagiging insensitive sila towards others. Ayan, meron ba kayong ganyan, yung mentor na parang, "Aray, ang sakit naman niyang magsalita." Ayan. Opo, huwag ka pong masasaktan ha. Kung ikaw ay nasasaktan ng isang dominant person, maaring maaring yung mentor na yon ay meron lang gustong ituro sa'yo. Okay? Pero kapag yan ay, yung mentor na yan, na dominant person, ay nandito na sa I Am Worldwide, for sure ako, nag-change na yan at nag-improve na yan. Okay? Pero kung halimbawa may tao kang makakasalumuha na leaders, mga bagong pasok sa organization mo at sila ay dominant, now you know kung bakit sila dominant. At kapag meron silang mga sinasabi na straight to the point, huwag ka basta-bastang mas ma-hurt. Tatandaan mo, dominante lang siya. Hindi niya minasaktan ako. Yun ang laging mong iisipin. Correct me if I'm wrong. Relate, relate, okay? Next, they are very insensitive towards others. Ayan. Oh, meron akong example sa inyo. Meron ako dati na-experience ko. Ano, grabe eh. Parang paglabas ko ng kwarto, paglabas ko ng bahay, nakasuot na ako, maayos. Feeling ko gandang-ganda na talaga ako sa sarili ko. Pero paglabas ko, pag-comment nga, sabi nga sa akin, "Ba't ganyan suot mo? Ang pangit! Magpalit ka doon." Ayan, grabe, 'di ba? Straight to the point. Walang ano, walang pasintabi. Oh, nung ako, before, aray, ang sakit, emo na ako. Pero ngayon po, hindi na ako tinatablan ng mga ganon. Okay? Kasi alam ko na sila. Alam ko na ngayon yung mga dominant person. Okay? So tandaan mo ha, dito malalaman mo din ang mga kadalasan na naa-annoy sa mga D person ay yung mga S. Okay? So kung sino yung nakakuha ng S, mamaya malalaman mo bakit ka ba naa-annoy sa mga dominant person. Pero hold it muna. Okay? Sure, true, true. Okay. And then, ayan, ito, they takes on too much. Ayan, dahil sa sobrang ano sila, parang gusto nila sila lang ng sila, yung gumagawa. Sometimes, nagkakaroon ng takes on too much na. Nagkakaroon ng tendency na sila na lang ng sila yung gumagawa. Yung kapag halimbawa, dominant person, ang galing mag-talk, parang lagi na lang ang tindi ng ano, conviction niya. Pag nagto-talk siya, palaging mataas yung percentage na papapayin. Ngayon, pag may bago siya na leader, kapagka halimbawa, kumbaga gusto niya yung leader na yon may mapa-pay-in, ang gagawin nung dominant person na yon siya na lang ng siya ang magtutok ng magtutok. Okay lang yon mentor, kapag ikaw ay nagsisimula at tinutulungan mo yung leader mo habang nagsisimula siya. But always remember, our business is duplication and delegation. So kung ikaw po ay Heidi, I suggest, pag yan ay yung leader mo, bago, sige ikaw lang ikaw para matutunan niya yung business. Pero pag yan tumatagal na, 6 months na, 3 months na, 6 months na sa business, it's time for him naman to grow. Ang gagawin mo as a D person, equipped and teach him para maging kagaya mo. Okay? Darating din yung point na magiging high percentage na ang pagpapapayin niyan. Kasi ikaw yung leader niyan, ikaw yung mentor eh. 'Di ba? So dapat matuto tayong mag-delegate and mag-duplicate. Okay? Next, they are too demanding of others. Ayan. Ang mga D person kasi, mga mens, they are ano yun eh, pag sila masipag, gusto nila, yung mga leaders din nila o yung mga nakakasama nila, masipag din.
Kapag sila nagtutok na, gusto nila yung mga kasama nila nagtutok na din. Kapag sila magaling mag-training, gusto nila yung mga kasama nila magaling din mag-training. Okay? Okay lang yun, mens. Napakaganda ng quality na yon. Actually, gusto mo na maging excellence ang mga leaders mo. Pero always remember na we have different facing. Lalo na we have different kinds of personalities. May mga tao talaga na medyo mababagal. May mga tao talaga na kailangan pang aralin ng aralin yung business. So tayo bilang deep person, dapat maging mahaba ang pasensya natin. Okay? Dapat mahaba ang pasensya. Huwag tayong iinit agad yung ulo, yung magagalit agad tayo. Okay? Huwag tayong ganun. Okay, mga D person. Okay, are you learning? Ganyan ako, true po yan, mens. Dominant pala si partner. Ayun. Dominant pala si partner. Now you know, mens. Okay, inattentive to details. Once ang deep person kasi, ano yan, nagiging inflexible and unyielding. Kasi gusto, ano yan, kumbaga hindi yan masyadong nagbe-bend. Kung ano yung rule niya, yun na yun. Ganon. So, sometimes, pag nandito ka sa business natin, kailangan talaga matutunan mo mag-adjust. Hindi pwedeng ikaw lang ng ikaw yung masusunod. Okay, kailangan mo mag-adjust because people business tayo. 'Di ba? Tapos dapat eto inattentive to details. Ayan, dapat din na i-improve ng mga D yung kailangan maging ano ka rin sa detalye. Magkaroon ka ng patience to listen and to study and to learn yung mga details, especially sa business na ginagawa mo. 'Di ba lagi nating sinasabi sa training, dapat aralin mo yung negosyo mo. Okay? So dapat hindi ka mawawala ng patience na aralin. Lalo na yung mga details, small details matters. Kasi ang dami nating tao na nata-touch dito. So dapat alam mo din 'yon. Okay? And they also resent restrictions. And kagaya nga ng sabi ko sa inyo, ang mga dominante kasing tao para yung mga king. Ayaw niya ng mga nare-restriktuhan siya, ayaw niya ng mga na ayaw niya ng lilimitahan siya. Okay? So yan yung mga things to improve ng mga dominant people. Okay, a comments, ayan, ayan. Yes po, mens. Okay, learning, okay, I like it. Ayan, yan ang mga deep people. Okay? Hinihingal ako medyo. Pagpasensyahan niyo na kasi ako ay mabilis magsalita because deep person ang ating kinakausap. Okay? O, para sa ating lahat, basahin po natin ito. Ito yung dapat na matutunan natin sa mga D people. Kasi ganito sila eh. So bilang hindi D person, dapat matutunan natin to. One day you will wake up and there won't be any more time to do the things you've always wanted. Tatandaan nyo, do it now. Naalala ko na naman yung SB19, yung kanta nila na Time. Favorite ko yun, super favorite ko. Yung Time, alam niyo yun? Okay na kumanta ha. Pero super duper dapat ano tayo, aware tayo sa time na hindi limited ang oras natin. So dapat kung ano yung kailangan mong gawin ngayon, especially to your IM Worldwide business, wag mo nang ipagpabukas. Dapat gawin mo na ngayon. Okay, dapat matutunan natin yan sa mga D. Let's do it now. Okay, 100% agree, same po ment, okay. Nawawala po ang pasensya mga hindi bayad sa utang. Oh my God, ibang usapan yan. Anyways, ayan, I hope you're learning mga D person. Tayo pong mga hindi D, saluduhan ulit natin ng bonggang-bongga ang mga D people. Hello again, and saludo kami sa inyo mga D people. Okay, oh ayan, ito naman, i-relate natin mga ments. Kasi syempre, ngayon na natutunan mo na isa ka palang dominant person. So, paano ka makaka-communicate? Okay, oh, natutunan mo. Ngayon, ikaw naman ay hindi dominant person, pero natutunan mo na ganun pala ang mga dominanteng tao. Paano ka ngayon makaka-connect o communicate sa mga dominant people? Number one, direct to the point. Again, duwag ka lang magpaligoy-ligoy, diretsahin mo na. Gusto mong i-invite yan, diretsuhin mo na. Gusto mo give him high points and not a lot on details. Ito yung maganda. They set their eyes on the price, yung needs, yung wants, desires of the invite. So pag nag invite ka mga mentors ng, lalo na yung mga kaibigan natin, di ba kapag ka ikaw nag invite hindi ka basa-basa lang invite ng invite. Kailangan inaano mo yan, kino-qualify mo, pinipre-qualify mo. Okay, inaalam mo, inaaral mo din, itong tao na to,
Itong kaibigan ko 'to dominante 'to, eh. So, ito yung approach na puwede mong gamitin sa kanya. Okey, eto, "Friend, I'll be straight sa'yo, I saw this business kasi and immediately thought of you kasi result oriented ka. This is a massive opportunity for you to be at the top and hit your first million in 6 months. Sobrang ganda ng system. Actually, ikaw nga masusunod sa oras mo, eh. Walang limit ang income potential dito, friend. So ano, are you ready to take the lead and dominate this market?" Ayan, that's how you invite a dominant person. Pero siyempre again, mentors depende yan sa pagkakakilala mo dun sa tao, i-ano mo, gawin mo lang yan pattern pero that's how you invite a dominant person. Okay, always remember that they want the price. Ano ba yung makukuha nila sa ino-offer mo sa kanila? Okay? Kapag nakakausap ka na ng mga dominant person, nakatalk mo na yan, nakausap mo na, napresentahan mo na, ang kailangan mong 'wag nakakalimutan kapag nagko-closing ka na, tatandaan mo na ang motivation ng mga dominant people ay challenge. Gustong-gusto niya ng china-challenge sila. So kung halimbawa, medyo ano na 'yan, medyo medyo above yep na 'yan, oh, 'di ba? Medyo nasa middle aged na. Puwede mong sabihin, "Uy friend, marami nga dito, eh. Yep, 24 years old and below, naka-sports car na. Kung kaya nila friend, kaya mo din. Mas kaya mo." Oh, ayan. Yan ang isang example, Ngayon, isip ka ulit ng mga kumbaga script kung paano mo sila macha-challenge. Basta tandaan mo, ang dominant person, ang gusto niyan macha-challenge sila. So, kapag meron ka namang leader, nasa, community mo na, nasa ilalim mo na, kumbaga leader mo na. O pagka alam mong dominant person 'yan, pagka medyo tumatamlay 'yan, i-challenge mo. Huwag mong hahayaan na mabo-bore 'yan, walang challenge. Kasi ang gigising sa pangarap niyan ay challenge. Okay? Okay. Next, are you learning again? So ayan, ito naman, napas ano na, okay. 'Yan, I am learning. Okay, salute, okay. Ayan, okay. Medyo quick lang din. Gusto ko lang din i-share sa inyo sa wala naman 'tong ano, kumbaga gusto ko lang i-share din sa inyo. Ang dominant kasi alam mo sa Bible meron din palang dominant person. Marami actually na dominanteng tao sa Bible 'pag nagbasa ka ng Bible. Ang isa sa mga dominant person in Bible is Apostle Paul. Okay, si Apostle Paul kasi very dominant. Alam mo 'yun, meron siyang time na sinasabi niya do'n, "If you will not work, you will not eat." Gano'n siya kadominante. Kapag 'di ka nagtrabaho ngayon, hindi ka kakain. Gano'n si Apostle Paul, super dominant. Pero alam mo, ang maganda sa mga dominant people, they are very visionary and goal-oriented. Kaya si Apostle Paul 'pag tiningnan mo, siya yung may pinakamalaking kumbaga influence na nakapag-spread ng good news sa maraming-maraming tao nung panahon ni Jesus Christ. Siya yung may malaking influence, kumbaga marami siyang na-touch na life na na-share-an ng good news, si Apostle Paul. Pero ang personality niya is a very high D person. So salute again mga deep people. Now let's go to the second personality which is the I. Sino yung mga I? Sino naman yung mga I? Pakilagay nga diyan kung sino yung mga I. I am I. Paki-type po sa chat box natin. Kung ikaw ay isang I, pakilagay po diyan, I am I. 'Pag sinabi nating I, ito naman yung ibig sabihin ng I is influence. Ayan. I, influence, ayan. Tayong mga hindi I, palakpakan natin ng bonggang-bongga ang mga I. Grabe ang mga I, bongga. Ayan, ang favorite song naman ng mga I. Okay, favorite ko din 'to. Okay, are you ready guys? Because I'm not yet ready. Anyways, so anong favorite ng mga I na song? Alam mo yung kanta na, "Oh girl, just wanna have fun. Oh girl, just wanna have fun."
Sorry naman kung wala sa tono. Anyways, ayun. So, yun po ang favorite song ng mga I. Because ang mga I po, they just wanna have fun. Ayan, gusto lang nila palagi masaya, masaya ang buhay. Ang nakaka-motivate naman sa mga I people is recognition. Ayan, mamaya elaborate natin yan, okay? Ito yung may kilala ka ba na kapag halimbawa tinawag siya sa harapan, means ikaw daw magshi-sharing, ikaw daw mag-ano, magtutok sa harapan. Sasabihin niya, "Oh, ayoko, ayoko talaga." Pero 'pag nasa harapan na, hindi mo na matigil, salita ng salita, hindi na, maawat. Ilang oras na nagsasalita sa harapan. Ayan, alam mo 'yan? May kilala ba kayong mga ganyan? Yung kunyari ayaw, pero nagpapapilit lang pala. Ayaw sumunod sa indak ng panahon. Okay, 'yan ang mga I. Okay, ito yung makikita mo actually 'pag ikaw naman, ina-identify mo sino yung mga I sa mga leaders ko kaya. Alam mo madaling makita kung sino ang I. Sino yung bumabangka, sino yung walang tigil ang kakakuwento, sino yung 'pag pumasok sa pinto ay very colorful, very bright, very, fashionista, ayan yung mga I. O shout out sa mga I, 'di ba? Yan yung mga parang fashionista, mga I yan. Meron ka bang naiisip na mga mentors na kapagka nakita mo very pleasant ang itsura, ang gagaling magsalita, 'yan. Yan ang actually pinakamadaling ma-identify na personality, me, ha. Ayan. So, I, influence, stands for influence. Okay, ano naman ang mga influence, ang mga hype people? Okay, ang mga hype people kasi, they like people. Gustong-gusto nila yung may tao. Kapag malungkot 'yan, gusto niya may tao. 'Pag masaya 'yan, gusto niya may tao. 'Pag galit 'yan, gusto niya may tao. 'Yun, lagi gusto niya may tao. Okay, kasi 'yan yung mga tao na magagaling din umiyak, 'yan yung magagaling tumawa, yung makikita mo 'pag nag-sharing bigla na lang iiyak, bigla lang tatawa. May kilala ba kayong ganyan na mentor? Kitang-kita ko 'yan nung LOC natin. Alam mo agad kung sino ang high I dun. Oh, naalala mo? Galing talaga, eh, ang galing magsalita. Super duper galing magsalita, okey? So, sila yung mga mahihilig sa mga tao. They like to be with people. They cannot live without people. They like to be the center of the party. Ayan, they like to be the talk of the town. In short, mga KSP. Alam mo 'yan? Ano yung KSP? Hindi po ako nagsabi ha, kayo po 'yan, okey? Okay, anyways, ano ba ang mga pasig kulang sa pera, ayun tama, Mentor Jerby, I love it. Kulang sa pera, ay ayan kulang, ayan, kulang sa presence, yun yun. Anyways, ayan, teka lang ha, nawala yung ano ko. Ayan, ito naman yung mga positive traits ng mga influence, they are very optimistic. Cool lang po, they are very optimistic. Yung tipong alam mo yun, yung namomroblema na yung mga tao sa paligid niya pero siya very positive pa rin. Cool lang, very positive. Personable, very people person, verbally articulate, enthusiastic, ayan. Ito din yung mga tao, makes a good impression. Ito, pagka ang kausap mo ay person, madali po yung mapapain. Alam mo kung anong sikreto? Kuwentuhan mo lang ng kuwentuhan at hayaan mo lang siya magsalita ng magsalita ng magsalita, maya-maya anong kukunin mo, jade o jade? Magja-jade 'yan. Gano'n ang mga ay. 'Pag napasaya mo 'yan, binigay mo sa kanya yung floor to speak, talagang mapapasaya mo 'yan. Buong araw na kuwentuhan 'pag ay. Yes, tama. Okey. Ang ano, eh, 'no, dalawa kasing hawak ko, yung comment niyo at saka yung aking notes. Ay, anyway, makes a good impression, ayan. Kasi dahil sa sobrang galing nilang magsalita, they can easily make a good impression.
Okay, kaya mga ay kadalasan ng mga ay yan yung mga artista, eh. Kaya kapag nakita mo sa ano natin, sa office, may matangkad na grabe ang postura, alam mo na kung sino 'yon. Makes a good impression, very persuasive, magaling makapagpapiin. Ito yung mga tao nasa kuwentuhan pa lang, hindi pa nagpe-present, pero the moment na nakapagkipag-usap na yung mga yan, close deal agad. Very good in conversing talaga with others. And very outgoing and friendly. Yan ang mga positive traits or strengths ng mga I. So ano naman ang mga things to improve? Ayan. Eto, dito tayo. Okay, ang mga things to improve naman ng mga I, number one ay exaggerate. Wala palang nakalagay dyan. Pero number one, exaggerate. Meron ako dati nakausap, networker siya. Sabi nung networker, "Naku, grabe, sa networking kumita na ako ng 100 million." Pero 'pag tinignan mo siya, wala pa siyang 'pag tinignan mo siya, hindi siya mukhang kumita ng 100 million kasi makikita mo yung mga alahas, yung mga et cetera, 'di ba? Makikita mo naman kapag kumikita. So, sa kanya kasi, super eye niya, alam mo yung tipo ang minsan kasi ang eye na ano, kumbaga nagkakaroon siya ng na kumbaga parang hindi niya nakikita minsan na yung iniisip niya, hindi pala yun yung reality. Minsan akala nung networker na yon gusto niya kumita ng 100 million pero ang totoo pala, gusto pa lang niya yon mangyari sa kanya. Pero sa sobrang exaggerate niya, feeling niya yun na yung kinita niya. Okay, so may tendency ang mga high people po to become exaggerated. Okay, so mag-ingat ka minsan, kumbaga minsan titignan mo din yung mga anong tawag dito, yung mga leaders o mom na nagsasabi o kaya merong mga alam mo yung mga bigla na lang makikipag-usap sa'yo na networker, "Naku, marami akong papasok diyan." Madami akong leaders. Oh, be careful mga mens ha, kasi hindi lahat ng sinasabi ng mga super high I totoo talaga. Minsan nasa imagination nila, minsan nasa utak nila, pero the reality hindi 'yun ang totoo. Okay, kasi they tend to exaggerate things. Okay, so mag-iingat kayo dun sa mga networker na lalapit sa'yo na, "Papasok ako sa inyo kasi marami akong leaders, papasabugin ko yung team mo." Tapos manghihingi ng kung ano-ano. Ayan, ingat kayo diyan ha. Okay, next. Ayan, bakit nawala kaya yung aking video? Ayan, okay. Next, basahin niyo nga po ang mga things to improve ng mga D people, lacks follow through. Ayan, ito yung kadalasan na kailangan talaga ma-improve ng mga I people. Ang mga I people kasi ganito siya, kapag pumunta yan sa isang party, lahat ng makikita niyan, magiging kaibigan niyan. Yung tipong 'pag pumunta siya sa isang table, makakakwentuhan niya, alam niya na, kilala niya na lahat ng mga nandun sa table. After that, pupunta siya sa kabilang table, makikipagkwentuhan din yan, kilala na rin siya nung nandun sa table na yon. The next time, yung kabilang table, pupuntahan niya, kilala na rin siya nung kabilang table. Okay? Very good in kumbaga connecting with others ang mga high I. Magaling silang mag-build ng impression and ng short-term relationship, okay? Kasi ang mga I kapagka pumunta yan, kaibigan mo na yan. Pero the next day kapag di mo na yan nakita, makakalimutan ka na rin niya. Okay? So, paano nangyayari yung lacks follow through? So, kapag ikaw high I ka, especially sa business natin, mga mens, ang galing-galing mong mag-ano, 'pag high I ka ang galing-galing mong present. Very enthusiastic, ang galing magpa-pay-in. Pero 'wag na 'wag mong kakalimutan kapag meron kang nakausap at hindi mo napa-pay-in, don't ever forget na i-follow up. 'Yan ang missing sa mga I. Kasi kapag natapos na nila ang isang task, makakalimutan na nila, hindi na sila magfo-follow up. Okay, so ngayon na alam mo na isa kang I, dun ka pala missing, dapat i-improve mo yon. Eh, parang pasikat, hindi naman po parang pasikat, talagang sikat lang. Anyways, ang mga I po, ayan nagtaas talaga ng kamay. Ang mga I din, they talks too much, ayan. Ito, ang mga I kasi, their best friend
are there ano, kumbaga yung best friend nila yung tongue nila. Pero yung kanilang enemy din, kadalasan yung tongue din nila. Sa sobrang galing nilang magsalita kahit sino napapa-believe nila. Kasi ang galing magsalita, eh. Pero dahil sa sobrang galing nilang magsalita at tuloy-tuloy silang magsalita, kadalasan yung kanilang pagsasalita yun din ang nagiging kalaban nila kasi minsan hindi napepreno ang bibig. Kung ano-ano nang nasasabi, nakakaroon na ng sobrang pag-spill out ng mga information. So, diyan tayo careful mga ay. Okay? So, kailangan matuto tayong mag-control ng ating bibig. Hindi kailangan na palagi ka na magsasalita. Okay? As a leader, dapat marunong ka kung kailan tamang magsalita at kung kailan din tamang maging silent. Okay, huwag kang mag-alala kasi lahat naman ng bagay natututunan. Okay, sa simula medyo mahirap kasi parang sanay na sanay ka na palagi na lang salita ng salita, walang preno. Pero darating ang point 'pag pinractice mo ng pinractice na, "Oops, kailangan pala sa mga ganitong bagay kailangan maging tahimik ako." Kasi para maging credible ka as a leader, especially we are all a leader here, nagbi-build tayo ng leadership natin, dapat marunong tayo kung kailan dapat ititigil ang bibig at kung kailan dapat sasalitain or magsasalita, okay? Eto, para sa mga I din. Ang mga I din, they act impulsively. Ito yung mga tipo ng tao na 'pag nakita mo yung bahay nila, add to cart, add to cart, add to cart. Ayan, sino 'yan? Tao tabi-tabi po. Yung makikita mo ang dami ng in-add to cart, buy ng buy, ta's pagka nandiyan na, nabili na, mamaya sasabihin, "Ay, 'di ko pala 'to kailangan." 'Yan yung mga impulsive buyer, mga I, 'di ba? Sila din yung mga tipo ng tao, eto magagaling 'to sa mga oras. Ayan, ano ba yung mga kapag sinabi mo may kilala ba kayong ganito mentor, 'pag sinabing ang meeting ay 1:00, kinontak mo ng 1:00, sasabihin niya, "Mens, papunta na ako, mens." Pero ang totoo palabas pa lang ng bahay. Magagaling sa oras, ayan. Kaya 'pag alam mo na ang leader mo ay isang high I at hindi talaga siya talagang nakaka kumbaga nakaka-commit sa time, ang gawin mo, agahan mo. Yung tipong 2 hours before the meeting, yung siya lang may alam, yung meeting niyo 3 o'clock pero 'pag sa kanya 1 o'clock, okay? Para 'pag dumating siya on time, oh, 'di ba? Hindi, joke lang po, 'wag gano'n ha, mga very important 'yan, isa sa mga natutunan ko kay VP tsaka kay Mentor Peach. Alam mo ba kay Mentor Peach and kay VP 'pag nag-meeting kami at na-late kami ng 5 minutes, naku hiyang-hiya na kami. Okay, dapat gano'n ang habit. Huwag mong pag-aantayin ang mga mentors mo. Mas mabuting ikaw na yung mauna kaysa siya ang mag-aantay sa'yo. Ayan, respect other people's time. Kung gusto mong irespeto ka, para 'pag sa susunod na ikaw naman ang nagpatawag ng meeting, they will come on time, dapat ikaw magsisimula sa'yo. Respect other people's time. Okay? Next, ano pa? Ang mga I din, they are very susceptible to temptation. Ayan. Dahil sa sobrang ang I po kasi ito tabi-tabi po. Ang mga pagka ang kasi, 'pag ang partner mo eto bibigyan kita ng tip ha. Pagka ang partner mo kasi ang mga very ano yan, eh, kumbaga very mahina ang ano, mahina sa anong tawag dun? Parang mahina sa temptasyon, ganyan. Mapusok, ano yun, mapusok ba yun? Madaling marupok, ayun tama, very good mentor Jerby, nakuha mo rin ako, marupok. Yan ang mga mentor na marurupok. Kapag ang partner mo bigyan kita ng tip, okay? 'Pag ang partner mo kailangan yung wallet niyan meron ka ng picture diyan, okay? Sa wallet niyan, unang pagkita pa lang niyan, mukha mo na yung nakikita. Kung hindi sa wallet, sa cellphone ng partner mo, dapat mukha mo. Yung nandun yung screensaver. Okay? Para kung gagawa ng kung ano man, makikita mo na yung mukha mo. O, 'di ba? 'Pag hindi pa rin umayos ng gano'n, ang gawin mo, yung mukha ng nanay at tatay mo, yun ang ilagay mo. Okay? Para matakot siya. Lalo na kung asawa mo 'yan, okay?
Joke lang po. Gawa tayo ng team, tatlo tayo. Okay, Vincent. Okay, I think nag-enjoy naman kayo diyan ano? Oh, gusto ko 'yan, nag-enjoy kayo. 'Di ko man kayo nakikita pero yung mga comments niyo malaking tulong 'yan para makita ko na nag-e-enjoy kayo. Okay, next. Okay, sa ano po, ang mga IDEN, they overestimate results, they overcommits, ayan. Ito din yung mga tipo ng tao na kapag sinabing, "Ments, meron akong meeting, meron akong gusto ipakausap sa'yo, ganito yung oras, ganyan, ganyan, ganyan." Tapos afterwards, magugulat ka na lang, "Ments, asan ka?" "Ay, andito ko sa kabilang meeting. Ments, may meeting tayo." Ayun, nakalimutan yung schedule. Okay, nag-commit na siya sa iba, nag-commit pa sa'yo. Okay, kaya 'pag ikaw ay mens, lalo na 'pag ikaw mentor, 'wag na 'wag mong kakalimutan na mag-schedule. Dapat meron kang planner. Kasi siyempre, marami tayong ginagawa sa business natin at ayaw nating mawi-waste yung time. Okay, so dapat meron kang planner. Especially 'pag ay ka ha, kasi ang mga ay makakalimutin 'yan. Okay, okay, next naman, ang mga high I din, they overestimate result, okay. 'Pag nag-e-estimate yan ng result, yung mga tipo lalo 'pag mga I na high I ta's bago lang sila, yung tipong 'pag tinanong mo, "Mens, anong gusto mong kotse?" Bago pa lang, kakasali pa lang sasabihin sa'yo, "Mens, gusto kong maglabas ng Ferrari, Lamborghini." Ayan, kung ikaw ay isang mentor na maintindihan mo na sila, o ipapaliwanag mo, okay. Pero 'pag ikaw naman siyempre isa kang ay, dapat alam mo na na nag-o-overestimate ka ng result. So, huwag kang basta-basta magbibigay ng result, kailangan inaaral mo muna 'yan, okay. Tapos nagha-hype din kasi minsan kapagka napapaghalo-halo, kumbaga 'pag may nakausap siya, yung story ng ibang mentor masasabi niya, example niya, nagkakahalo-halo. Okay sa sobrang daming na nakakausap. So, ang pinaka-solution talaga diyan mga mens, dapat lagi kang may notebook, dapat lagi kang may notes para hindi mo nakakalimutan yung mga dapat na mga details na hindi dapat makalimutan, okay. And next po, ayan, sa Bible mga mens, actually ang high-I naman po sa Bible is si Simon Peter, ayan. 'Di ba, si Simon Peter po, siya po yung naglakad sa tubig, naalala niyo 'yun sa Bible? Yung tao na nasa bangka tapos naglakad sa tubig, ayan. Si Simon Peter po, si Apostle Peter, siya yung wala pong ibang makakagawa nun kundi siya lang because sobrang high-I po niya, sobrang tindi ng imagination. 'Yan ang naman ang maganda sa mga high-I people because matindi po ang imagination nila. Okay. Kumbaga kapag ano yung sinet nila sa mind nila na imposible, puwedeng maging posible. Yan ang dapat nating makuha sa mga high-I. Okay. Yung tipong lahat down na yung mga kumbaga yung mga mentors, yung mga leaders, nalulungkot na pero ang high-I, yan ang magbibigay ng energy, ng influence, good vibes sa inyong grupo. Kaya very important po ang mga high people sa ating organization. Okay, again, palakpakan mo ang mga high I at napakagagaling ng mga yan. Okay, so ang mga I, eto po. O lahat tayo sabay-sabay nating basahin. Having influence is not about elevating self, but about lifting others. Okay? Artistahin. Okay, next. Ayan. How to communicate with influential people naman. Yan, ito. Very easy po yan. Pero para sa mga ibang personality, baka mag-exert ng effort kasi pagka high ay ang kausap mo, you need to have a lot of energy and excitement. Kapag ikaw po ay medyo mabagal, mahinahon, medyo mabo po ang mga yan. Kaya kailangan talagang energetic ka. Yung parang ganito po 'pag nag-i-invite ka, "Friend, grabe! Sobrang exciting nito friend. Kailangan mong makita 'to.
Ay, grabe, ang daming positive vibes dito sa team at sigurado mai-enjoy ka sa mga travel incentives at events. Alam ko, friend, mahilig ka makipag-socialize. Here, we will celebrate every win. May mga recognitions and big events talaga. Actually, last ano nga Saturday, grabe, nakalapunta ako sa SB19. Alam mo, for free lang. Dahil sa business namin. Oh, join ka sa next event para ma-feel mo din yung energy and community. Energy ng community. Masaya dito, promise. Ayan, ganyan ang mga, ay, kailangan talagang exertan mo ng effort. Kailangan, eto na, todo na to. Ayan, tell him, her about the fun. Alam mo, ganito lang dito, friend. Para lang tayo nagkukuwentuhan. Ito pagka naman meron ka na kino-closing. Nakausap na siya, napag-attend na ng IBP para ma-close mo siya, ma-close deal mo. Huwag mong kakalimutan na sabihin sa kanya na, alam mo, ganito lang dito, friend. Para lang tayo nakikipagkwentuhan, pero kumikita tayo ng malaki. Alam mo yun, chika-chika, cheke-cheke, o di ba? Walang stress. Hindi ka guys sa labas, friend. Very stressful. O di ba? Tapos, pwede pa tayo, friend, makapunta sa iba't ibang lugar. 'Pag share tayo nito ng business, alam mo, parang lang siyang business with pleasure. O 'di ba sis, ang ganda. Kaya 'wag mo nang patagalin friend. Mag-enjoy ka talaga dito, okay? O lastly, 'wag mong kakalimutan kasi gusto niya nare-recognize siya. Okay? He needs to know that you believe in her. Eto yung magic word din diyan kapagka nagko-close deal ka ng mga influential people. Pare, kayang-kaya mo 'to pare, ang galing-galing mo kaya. Nung high school tayo ikaw nga yung pinaka-ina-idol ko, Tapos ang galing-galing mo kayang magsalita. Tapos friend baka nga mas marami ka pang kakilala kaysa sa'kin, Since marami kang kakilala mas madali na 'to sa'yo. Oh, gano'n, okey? Ikaw na bahala. Ikaw na ang bahalang mag-adjust kung paano yung script, basta ito yung pattern. Kapag ay ganyan ang gagawin mo. Don't ever forget the excitement, the energy para mapa-pay-in mo yung mga yan, okey? Next, okey, 'di ba napagod ako, napagod ako maging I. Anyways, ayan, eto na. Eto na yung mga nakakuha naman ng color green, ayan. Next, sino po ang mga nakakuha ng color green? Ayan, chika check, chika chika cheka cheka. Yes, tama. Okay, pakisabi nga po diyan, IMS, IMS. Kung ikaw po ay nakakuha or napili mo yung color green na pin, yan po ay stands for steadiness. IMS, IMS, ayan. Wow! Hindi ko akalain na S 'tong mga 'to. Mentor Ken, Mentor Anita, Mentor Jassel, Mentor Jezreel, ayan, mga S. Ayan, actually ito po ang ano, 'pag ito yung dine-discuss ko, karamihan talaga ng mga nakakausap ko mga S people, ayan. Okay, kapag ikaw po naka-interact ka ng mga tao, ang pinaka medyo mahirap ma-identify ng personality ay yung mga S. Ayan, kasi kadalasan yan yung mga tahimik. Ayan, tahimik. Oh, sino yung mga tahimik diyan? Okay, tahimik. Pero nasa loob ang hindi ako nagsabi niyan mens ikaw. Okay, yan. Hindi, joke lang. Pero alam mo favorite ko 'tong mga S. Dahil sa sobrang favorite ko, kung ikaw ay S, himasin ko yung iyong likod. Tap on your back. Oh, kung may katabi ka diyang mentor, paki-tap on the back nga. Himasin mo, ano tama ba yung word ko? Ayan, ganituhin mo sa likod. Himasin mo yung ano, tap on the back. Sabihin mo sa kanya, kaya natin 'to, friend. Ayan, kaya natin 'to, friend. Oh, dahil favorite ko po ang mga S. Ayan, dalawa ang favorite song niyan, mga S. Okay, ang mga S, number one na favorite po, alam mo ito, ewan ko kung makaka-relate yung iba, pero mga 90s babies, mga millennials, baka maka-relate. Number one po na favorite ng mga S ay yung, alam mo yung kanta ni Ninoy. Hmm, hmm, alam mo na yan, magkaisa. Ay, ayan talaga, nawala. Ayan, kayo na po ang magtuloy dun sa kanta, magkaisa. Ito pa yung favorite song.
laban lang po. Eto yung favorite song ng pangalawa ng mga S. Alam mo yung kanta na ano, sana maka-relate pa yung iba. Okay, ahem. Ganito po yan. Cool ka lang, relax ka lang, simple lang ang buhay, ngumiti ka na lang. Falsetto pa. Joke lang. Ayan. So, ayan. Sana po naintindihan niyo yung kinanta ko. So, yan. Dalawa yan. Dalawa yung kanta na favorite ng mga S. Magkaisa at cool ka lang. Relax ka lang. At ito pa yung maganda. Ang mga S, shout out to S people because they have the favorite word. Ano yung favorite word ng mga yan? Alam mo yung peace, man. Peace. Yan. Best friends tayo for life. Ayan. Eto pa, dahil marami po talaga ang S, may favorite motto din yung mga yan. Okay? Di ko alam kung nakikita niyo ako right now, pero ang favorite motto ng mga yan ay, why should I stand? Imagine niyo nakatayo ako. Why should I stand if I can sit? Why should I sit if I can lie down? Yan. In short, okay, yan ang mga S people. Gusto lang nila yung relax lang, dito lang ako, yan. Eto, pero ito yung maganda. Kung ikaw daw ay wala pang partner in life, wala pang boyfriend, girlfriend, asawa, maganda daw talaga na ang pinipili mong maging partner ay yung mga S. Ayan, bakit? Bakit mga S? Kasi po ang mga S, they are very supportive. They are very loyal. They are very consistent. Ito yung mga taong pinakamasarap daw magmahal. Ayan. Dahil S po ako. Kaya ako sinasabi yan. De joke lang. Shout out sa aking asawa. Napakaswerte talaga ng mga asawa, no? Joke lang. Dahil 'pag nagmahal po ang mga S, bigay todo daw yan. 'Di ba? Sinong pumapalag? Hindi, joke lang naman. 'Pag nandito ka na sa I Am Worldwide, ikaw ay isang perfect ano na, perfect match na sa mga taong nag-aantay sa'yo. Okay, S pala ako, mens. Anyway, ayan. So, sila ay yung mga masasarap talagang magmahal. Ayan, tapos kapag yang mga yan, mapakaibigan, mapakarelasyon, yung mga S, magagaling yan makisama. Pansinin mo yung mga S. Magaling ba makisama yan? Kasi yan yung mga tipo na dadamayan ka niyan. Sa hirap at ginhawa, kahit sa mali pa, sasamahan ka niyan. In short, mga konsin, ayan. Yan yung mga konsentidor. Yan. Alam niyo na, agreeable. Meron ka bang kakilala na ganyan? Yung oo lang ng oo? Yung kapag sinabi mo, halika, may pupuntahan tayo, agree lang yan sa'yo, hindi yan mag-ano, no. Yan ang mga S people. They are very agreeable. They are service-oriented. Yan. Ito yung masarap. Kapag ka mga S, grabe, may mga S talaga na pagka ikaw ay nakasama niyan, for example, yung mga S, pumunta ka sa bahay ng mga S, grabe, pamper to the max ka talaga. Yung tipong pagsisilbahan ka ng mga yan. Kaya pag mga hotel, pag nakita mo may hotel, tapos mga S ang magsisilbi sa'yo, service deluxe ka dyan. Service-oriented, kadalasan mga S yan. Kasi magagaling talaga yung kumbaga service deluxe. Hindi yung mga tipo ng tao na kapag ka halimbawa gusto mo ng kausap, nalulungkot ka, hanap ka ng mga S people. Kasi hindi yan no-no sa'yo. Oo lang yan ang lagi ng oo. Pag gusto mo mag-practice bago ka sa I Am Worldwide, naghanap ka ng pagpa-practicean, makikinig sa'yo ng presentation kahit ilang beses mo ulitin pag ang kaharap mo S, oo lang ng oo yan. Kahit pagod na yan. 'Di ba? Kasi sila ay mga good listener, 'yan. Positive traits po ng mga S 'yan. And ito naman, kung maalala mo kanina yung mga I, ang mga I kasi magagaling silang mabilis sila maka-build ng relationship. Kung sino yung nakilala nila ngayon, magiging kaibigan nila, ganun sila yung mga I. So, short term. Ito naman ang kabaliktaran. Ang S naman, hindi sila madaling
relationship, kumbaga maka-build ng relationship. Pero the moment na maka-build sila ng relationship sa'yo, it will for a lifetime o kumbaga long term. Okay? Kaya po sa business na ginagawa po natin, very, very important ang mga S people in keeping the team. Kasi sila ang magaling talagang mag-build ng relationship. Okay, naalala ko nga, eh. Alam mo sa sobrang S ko, ayan, inamin na, ako po ay isang S. Sa sobrang S ko, sobra pong mabilis kong maramdaman kapag may na-offend ako na leader. Kapagka halimbawa meron akong nasabi na hindi niya nagustuhan, alam ko, ramdam ko agad yung leader na offend, kakausapin ko na agad 'yan. Alam ko na agad yung gagawin ko. Kasi ano ko, eh, kumbaga malakas yung pakiramdam ng mga S. Ayan, 'yan ang isa sa mga advantage ng mga S kasi malakas yung pakiramdam nila. Okey, kapag may na-offend ako, lalapit agad ako, magme-message agad ako, gano'n ako. Kaya nakaka-build ng relationship din na nagagamit natin sa business. Okey? Okey, next, good listener. Ayan, ang mga S din good listener 'yan, okey? Kaya lang minsan, S people loves to listen to other people's story. Oh, ayan, ano 'yon, anong ibig sabihin nun? Pagka mahilig makinig sa story ng ibang tao, anong tawag do'n? Ano pong tawag do'n? Mga marites, ayan. Ayan, hilig sila sa mga kuwento ng ibang tao. Oh, careful po diyan ha. Okey 'yan na na marunong tayong makisimpati kumbaga, lalo na kapag may mga leaders tayo na nasa down moment nila, marunong tayong makipagsimpati, makisimpatya, pero dapat hindi na sa punto na pag-uusapan ang buhay ng ibang tao, okey? Builds relationship. Okey, next. Ayan, eto naman ang mga things to improve ng mga S people, okey. Marites. Okay, as people resist quick change, ayan, ito, resist quick change, ayan, ito tandang-tanda ko po. 'Di ba tapos na yung ano, 'di ba tapos yung pandemic. Nung pandemic po, online-online tayo kasi bawal lumabas. Ang daming nating nakakausap. Yung una, yung mga S, nung pandemic, nahirapan silang mag-transition. Yung mga sanay na lumalabas, nahirapan mag-transition sa online. Okay, kasi sanay sila ng lumalabas. So, ang tagal nilang naka-adapt sa change kasi hindi sila agad nag-accept ng change. So, nung pandemic, nag-o-online na ang lahat, nagtutok na ng mga OFW, et cetera, ng online, siya, hindi pa rin, ayaw tanggapin. Pero right now po, ngayon naman, na nagbalik na ulit sa dati, may mga S din po, S people na ayaw namang mag-adapt sa change. Yung sinabi na natin na guys, time na para mag-offline. Ito na yung totoong network marketing. Dito na yung totoong hatawan. Dapat kumakausap na tayo ng mga tao sa labas, hindi na pwede sa online-online. Kasi iba na yung sitwasyon ngayon, bumalik na sa dati. So, yung mga S people, ayan yung mga nagwewelga yung utak. Yung tinipong sinabi, ano ba yan? Bakit na naman? Nasanay na ako sa online eh. Bakit tayo lalabas? Bakit kailangan mamusakal? Bakit kailangan mag 3 feet rule? Bakit kailangan mag-expansion? Yan yung mga tao na ang daming resistance. Pero tandaan mo mans ha, 'pag hindi ka mabilis mag-adapt ng change, magugulat ka na lang isang araw, mahuhuli ka. At 'pag nahuli ka, mahirapan ka na. Okay, dapat mabilis tayo sa pagbabago. 'Pag mabilis kang maka-adapt sa change, mabilis din ng kikita ka. Kasi yung mga tao na nabilis na natanggap na offline na tayo right now, sila na yung mga lumalabas, nag-e-expansion, kumakausap ng mga kung sino-sino, nagpa-party, house party, kumbaga nagbabara-barangay, nagkakausap ng mga tao na nakikita nila, nakakasalumuhas nila sa labas. Yan na yung unti-unti na makikita mo mabibigla ka isang araw, boom! Ang laki ng income nila. Because kumbaga they adapt to changes. The fast, kumbaga the fast kung gaano ka kabilis,
umadapt sa change, gano'n din kabilis lalaking income mo dito sa business. And I'm telling you now mentors, ang business natin is offline na. Yung online, idagdag mo lang 'yan of course, kasi napakaganda rin ng online. Yung ibig sabihin yung wala kang schedule ng online, dapat dun ka lumalabas. Ine-expose mo yung sarili mo kasi ang income nasa labas. Okay? Next, indecisive. Ano yung indecisive? Eto, meron ka bang kilala yung tipo ng tao 'pag tinanong mo, nagugutom ako, saan tayo kakain?" Ang S person, kahit saan, ikaw na bahala." 'Pag sinabi mo sa kanya, "Sige, parang gusto ko mag-Jollibee." Siya naman, teka lang, parang nag-Jollibee na ako last time." Oh, ikaw naman, "O sige, ano na lang tayo, KFC." Parang di ko type mag-KFC." Oh, 'yan, nahihirapan magdesisyon. O be very ano diyan, careful mga S ha, kasi dapat matuto tayong magdesisyon ng mabilis. The more na mabilis kang magdesisyon sa mga maliliit na bagay, mas madali kang maka-move forward. Especially 'pag mga bagay naman na hindi na masyadong important, kumbaga yung katulad no'n ng pagkain. Hindi mo kailangan tagalan ng pagdedesisyon, okey? Kapag naman halimbawa, meron sa'yong sinasabi, "Oh, Mens, mag-expand tayo sa ano mo, sa expansion, sama tayo sa expansion." 'Wag nang mag-isip, decide na agad. Gamitin na natin yung D, natutunan natin sa mga D people na just do it, okay? Decide right away. 'Pag nagdesisyon ka, gawin agad, okay? Next, overly tolerant. Ayan ang mga S, eto pagsasama-samahin ko na, overly tolerant, indirect with others, and avoids conflict. O 'di ba, very ano naman 'yan, kumbaga self-explanatory. Pero bibigyan ko kayo ng kwento para mas maintindihan niyo 'yan. Ito merong isang professor, si Professor S tinawagan, kumpare niya, "Pare, baka puwede naman na ano, mahiram ko yung kotse mo." Yung kotse mo naku grabe kasi anniversary namin ni misis ngayon. Baka puwede ko namang hiramin pare. Ang ganda ng kotse mo, mapang-date lang namin ni misis, si Professor S. Okey gano'n ba pare? Sige pare, hiramin mo yung kotse ko, daanan mo na lang sa bahay. Sige. Si pare, "Ay wow naman pare, ang bait mo talaga, ibang klase ka talaga pare. Sige pare, daanan ko diyan ng 8 o'clock ha, babalik ko sa'yo agad 'to, promise ko sa'yo 10 o'clock babalik ko yung kotse mo, malinis parang walang nangyari pare, babalik ko agad sa'yo yan." "Okey pare, sige salamat ha." Dumating ang 10 o'clock, si Professor S, "Ha, um, saan na kaya si pare?" 10 o'clock na, wala pa rin siya, baka na-traffic lang, okey. Dumating ang 11 o'clock, naku grabe naman 'to si pare, 11 o'clock na hanggang ngayon wala pa rin. Nakakainis talaga 'to si pare, sabi niya 10 o'clock hanggang ngayon hindi pa rin dumadating. Naku hindi na talaga 'to, nakakainis talaga, hindi ko na siya talaga pahihiramin. Dumating ang 12:00 ng gabi. Ay naku pare, alam mo ito si pare hiniram ang kotse ko hanggang ngayon wala pa rin, hindi pa rin dumadating. Sabi 10:00 ngayon 12:00 na. Naku talaga naku, hindi ko na talaga papahiramin yang pare na yan. Naku kainis talaga yan. Ayan, dumating ang 1:00 ng madaling araw. Dumating si pare, ang sabi ni pare, "Pare, grabe pare, ang saya namin ni misis. Salamat talaga pare. Iba talaga yung kotse mo, ang sarap patakbuhin. Napunta tuloy kami sa ibang lugar. Naku grabe pare, thank you talaga so much pare ha. Ang saya-saya namin ni misis. Thank you talaga. Salamat sa kotse mo." Iyon, na-park ko na. Si Professor S. "Ah, ganun ba? Sige, okey lang, sige." Ayun ang nangyari. Anong nangyari kay Professor S? O kung maaalala mo, ang sabi niya dun sa kausap niya kanina, galit na siya. Hindi, kung ano-ano naman sinasabi niya. Nagagalit na siya, sabi niya hindi niya na pakausapin, hindi niya na papahiramin ever. Pero pagdating nung kaibigan, anong nangyari? Okay lang pare, sige ingat kayo.
indirect with others. Hindi niya nasabi yung gusto niyang sabihin. Kahit naiinis na siya, okay pa lang din, okay lang din. Bakit? Overly tolerant. Oh, hindi, okay lang. Okay lang pare. Sa susunod, okay lang. Ayan. Pero ano nangyari? Naging indirect siya. Nung panahon na time na, ipagpatawad mo, yung panahon na naiinis siya, sinabi niya na galit na siya, parang aatakihin niya sa puso sa sobrang inis niya, pero nung moment na nakaharap niya na yung taong nanghiram, naging indirect na siya. Bakit? Kasi po ang mga S, they avoid conflict. Ayaw nila ng may makakaaway sila. Kaya ang nagiging tendency pag high S po, tatanggapin na lang niya kahit na masakit sa kalooban niya, kahit naiinis siya, nasaktan siya, na-offend siya, isasarili na lang niya para lang hindi sila mag-away ni kumpare. Ayun ang nangyari. O 'di ba mga S, tama ba mga S? Ganyan ang mga S, eh, yung tipong may nangyari na pero okay pa rin sila. Nakangiti pa rin, pero sa loob naiinis na pala. Oh, be careful mga mens ha, kung isa kang S at ganyan ang nangyayari sa'yo, kapag merong gano'ng nangyaring sitwasyon sa iyo at merong gano'ng instance na leader mo na nanghiram sa'yo pero hindi na-meet on time, puwede mo namang sabihin. Huwag mo lang kalimutan na you can say it in a nice way. Huwag mong iisipin na para lang maka-avoid mo yung conflict, hindi mo na sasabihin, hindi yun. Ang relationship natin dito, dapat open ka din. Dapat marunong kang magsabi ng nararamdaman mo para naiintindihan ka ng tao at yung tao na yon irerespeto ka kung ano yung nararamdaman mo dahil lalong-lalo na siya yung nagkamali. Para alam din ng tao na yun na meron siyang pagkukulang. Okay? Minsan kasi tayo, kapag ka-S ang nangyayari sa atin, may ginawa na sa atin na hindi maganda pero tatahimik na lang tayo. Ang tendency, darating yung point, mapupuno at mapupuno ka at bigla ka na lang sasabog. Yun ang ayaw natin. Yung tipong, okay ka, kalmado ka ngayon, pero pag dumating sa point na napuno ka na, bigla ka na lang, boom, sasabog. Tapos bigla ka na lang sasabihin mo, "Ayoko na, ganito pala ito, ang hirap pala." Hindi gano'n. Puwede ka pong maging open sa mga mentors mo, lalo na kung halimbawa nahirapan ka, 'di ba? Puwede mong sabihin kung anong nangyayari sa'yo at silang bahalang mag-advice sa'yo kung anong gagawin. Okay? Huwag ka lang maging, kumbaga huwag ka lang maging, yun nga, yung sa sarili mo lang, napupunta lang sa sarili mo. Okay. Next, difficulty with deadlines, procrastinates. Ayan, ito magkasama rin 'to. Difficulty with deadlines, naalala ko kapagka mga, submission ng mga projects o kung estudyante ka dati, 'pag sinabi na 1 month ang submission, 1 month, naku ang haba pa niyan, ang tagal pa niyan, sige ilang araw pa 'yan, tulog muna ako o kaya gimik muna ako. May pinapagawa sa'yo si mentor. Ay, hindi pa naman 'yan, magte-training ka daw, "Ay 1 month pa naman 'yan, training ko, hindi muna ako magre-ready, hindi muna ako magpe-prepare." Hanggang sa dumating ang oras, 1 day na lang dun ka na naggagahol, nagka-cramming ka na, "Naku, hindi pa, wala pa akong PowerPoint, wala pa ako, hindi ko pa naaaral." Ayan, gahol na gahol ka na. Anong nangyari sa'yo? Na-stress ka tuloy. Tapos pagdating na presentation, aligaga ka, hindi mo na ma-explain ng mabuti because hindi ka nakapag-prepare. So kapagka halimbawa merong binigay sa'yo na task, especially ang mentor mo, dapat you prepare ahead of time. Huwag yung kung kailan na lang malapit na, saan ka na magagahol. Kadalasan ang nangyayari dyan, half-baked. Hindi mo nabibigay yung best mo because nakulangan ka sa preparation. Okay, so 'pag may papakausap ka, meron kayong house party, prepare ahead of time, may training ka. Huwag kang magte-training nang hindi ka nagpe-prepare, ha? Huwag mong gagawin 'yun. Lahat, ang mga mentors, top mentors kapag nag-training 'yan, nagpe-prepare pa rin po 'yan kahit na magagaling na trainer na nagpe-prepare pa rin. Okay, so dapat ma-meet natin 'yan. Okay, difficulty in deadline, procrastinate. Ano yung procrastinate? Yung manya na habit. O dahil ang mga S mahilig sa relax lang, cool ka lang, gusto lang pa-chill-chill, kadalasan yung mga task na dapat na ginagawa nagiging mamaya na lang, puwede pa naman,
Huwag po nating gawing ugali yon, ha? Lalo na ngayon, tandaan mo, yung ginagawa mo sa IM Worldwide business mo, ito ay hindi lang business. This is your life. Ang nakataya dito, pangarap mo. Kaya dapat ang mindset mo, ang mentality mo, always do your best, always excellence. Yung do it now, wag na yung later. Tanggalin na natin sa ugali natin yung mamaya at marami pa tayong oras because ang oras mabilis pong mawala. Pagpa-chill-chill ka lang diyan, 'di mo na mapapansin, ay tumatanda ka na. Sayang, kung puwede mo naman palang makuha yung pangarap mo ng mas maaga, eh, nag-procrastinate ka, tumagal ka tuloy. Lacks initiative, ayan yung mga tao. Kasi ang mga S po kadalasan, alam mo ang S, yung bago ako nakatulong sa'kin ang S na maging ano, follower. Ang pagiging S ko po nung bago ako, nung 'pag may sinabi sa akin, 'pag may sinabi sila pre, sila GM, sila VP, yung mga mentors namin, gawa ko agad. Especially ako, kasi ako yung 'pag may sinabi ka, gagawin ko agad, gawa. Kumbaga kung ano yung sasabihin mo, gagawin ko. Okey, so nakatulong po yun sa'kin nung nagsisimula ako. Okey, kailangan may pinagawa sa'yo yung mentor mo, gawin mo agad. Okey, tapos unti-unti po na natutunan ko habang tumatagal na ako sa business yung pagkakaroon ng kusa. Na-build up na po sa'kin yung initiative. Kapag ikaw S kasi minsan kadalasan para tayong disusi, eh, yung kung anong sinabi gagawin, disusi, manikang disusi, gano'n. Minsan nakakalimutan na nating magkusa. So 'pag S ka, isip ka, ano ba yung puwede kong magawa? Ano ba yung puwede kong maitulong sa mentor ko? Ano ba yung puwede naming kumbaga mai-suggest ko sa kanila or magawa ko para mas lalong bumilis or lumaki yung organization namin? Okey, huwag mong kakalimutang magkaroon ng kusa. Kailangan ng tulong sa presentation, meron mga mag-a-IBP, kailangan mo na isa kang S, magtanong ka, "Ments, ano ba yung puwede kong maitulong diyan?" Merong expansion sa business natin, lalo sa Fairview tsaka sa Antipolo, magkaroon ka ng kusa. "Ments, baka kailangan mo ng tulong na magbubuhat." Ayan, magkaroon ka ng initiative. Tandaan mo lahat ng ginagawa mo dito, babalik lahat yan sa'yo. So sa simula pa lang at meron ka ng kusa, makaka-attract ka ng mga leaders na meron ding sariling palo at may sariling kusa. O 'di ba, mas masarap yung gano'n, kaysa yung mag-aantay ka lang na may ipapagawa sa'yo. Okay, last but not the least is emotional. Ayan, pakilagay mo nga diyan, emotional. Ito ang pinakakalaban ng mga S. Kung high S ka, tatandaan mo kapag meron kadalasan kasi na kumbaga annoying, annoying para sa mga S yung mga D. Kasi ang mga D straightforward. Kadalasan matigas yung pagsalita nila, kumbaga medyo may diin. Kaya ang mga S sa sobrang emotional nila, akala nila pinepersonal na sila. O, 'pag ikaw S at nasaktan ka sa sinasabi ng mentor mo, magpepreno ka muna, sasabihin mo sa sarili mo, "Wait, wait, hindi ako tinitira or pinepersonal ng aking mentor. Baka may gusto lang siyang ituro sa akin." 'Pag nasaktan ka, sabihin mo sa sarili mo, "Teka lang, nagiging emotional ako, isa akong S." Gumising ka, huwag kang maging emotional. Ang gusto lang ng mentor ko ay may matutunan ako. Okay, tatandaan mo 'yan, ha. 'Pag na-e-S ka, nai-emo ka, nasasaktan ka sa mga sinasabi niya, especially kapag matagal ka na dito. Ang mga mentors kasi 'pag matagal ka na dito, straightforward na 'yan sa'yo, hindi na 'yan papaligoy-ligoy. Bakit? Leader ka na, eh. Bakit ka pa niya papaligoy-ligoyin kapag may kailangan ng baguhin or may kailangan ng kumbaga, ituro sa'yo, direct to the point na 'yan. Hindi na 'yan magpapaligoy-ligoy. So, dapat bilang S at aram mong S ka, 'pag may tinuro, huwag masasaktan, ha? Tatandaan mo, walang ibang gusto ang mentor mo kundi ang success mo. Kaya hindi niya gusto na ma-offend ka. Okey, 'yan, tatandaan niyo yung mga S, ha? O, para sa ating lahat. Eto, lahat natin, o pakibasa mo nga, pakilakasan mo kung meron kang kasama na leader diyan ngayon, kung nasa ano ka, nasa hub ka ngayon, nasa ano ka, nasa isang bahay ka na marami kang kasama na mentors diyan, lakasan mo 'to. Sabihin mo sa sarili mo, "I have the power to create the life that I wanted, that I desire. I accept change as a positive force in my life. I am a strong and resilient person, and I am becoming everything I want to be."
I claim and declare in Jesus' name. Amen. Okay, now how do you communicate with steady people? Very simple lang. Sabi ko nga sa'yo, tell her what to do and she will do it. Masunurin po ang mga S. Lalo pag simula, kapag bago yan, at nakita mong S yan, ipaintindi mo lang sa kanya kung ano yung mga dapat niyang gawin sa simula. Sa simula, kailangan mong mag-mover. Kailangan mong mag-direct ng apat para mag-just for you ka. Hanap ka ng mga taong close sa'yo na gusto mong tulungan. O, sabihin mo sa kanya at gagawin niya yon. Yan ang mga S. O, ito yung script na pwede mong gamitin kapag mag invite ka ng S na, na person. Kamusta ka, friend? And pag kinausap mo pala, by the way, ang mga S, dapat be calm, gentle, and sincere. Because kagaya ng nabanggit ko kanina, S people tend to decide based on their emotions. So you have to be calm, gentle, and sincere when talking to S people. Okay? O parang ganito, friend, kamusta ka na? Alam mo, naalala kita eh. Kasi alam ko sobrang close ka sa family mo. Sobrang important nila sa'yo. Alam mo friend, I found a way kung paano tayo makakatulong sa ibang tao habang kumikita para sa future ng mga anak natin. Hindi ka mag-iisa dito friend. May team tayo na mag-guide sa atin step by step hanggang sa maging comfortable ka. Gusto ko lang i-share to sa'yo para sa long-term stability ng family nyo. Ano friend, let's meet. Kailan ka pwede? Pwede ka ba tomorrow para ma-explain ko na sa'yo? Etc. etc. O set the appointment. Okay? Pag naramdaman niyang sincere ka, always remember ha, you have to let him feel that you are sincere. Okay? O, pagka naman nakakausap ka na ng S person, S people, ayan. Ito naman yung dapat mong pagfukusan, pag-closing the deal. Friend, alam mo, pag ginawa natin 'to, hindi lang tayo naman ang kikita, ng malaki. Alam mo, pati parents natin matutulungan natin. Imagine mo si nanay, ang tagal niya na sa abroad, eh. Gusto na natin siyang pauwiin, 'di ba, para hindi na siya mag-abroad. Imagine mo, hindi na nila kailangan mag-work. Saka hindi naman gagawin 'to friend na mag-isa. Madami kaming tutulong sa'yo friend, 'wag kang mag-alala. Yan, okay. The key word is, tatandaan mo, hindi ka mag-iisa. Ang mga S people ayaw nilang mag-isa. Gusto nila laging may kadamay. Okay? Yan ang mga S. Okay, are you still awake? Okay, next. Okay, okay, gising-gising pa. Last but not the least na lang tayo. Ito na, finally. Ayan, kapag ito yung personality na medyo mahirap ma-identify. Actually, yung last na personality, yung S at saka C. Kasi ang S at saka C people, ito na yung mga tipo ng mga tahimik, yung nakikinig lang. Ayan. Pero ito ang clue. Kapag ka merong mga tao na nakita ka na parang sobrang alam mo yung 'pag nakita mo silang nagsuot ng suit, yung plantsadong-plantsado, yung malinis tignan, yung parang yung mga buhok nila sobrang ayos na ayos, yung hindi nagugulo, yung kadalasan may mga salamin, ayan. Yung mga parang 'pag tiningnan mo, "Ay, mukhang matalino si kuya." Yan. Kadalasan yang mga tao na yan, mga conscientiousness, yan yung mga C. Okay. Ang mga C naman, ayan, kung may katabi kang C, shake hands mo yang mga yan. Okay, congrats ments, congrats ments. Ayan, sino po yung mga C dito? High C people, yung mga nakakuha ng color blue. Tama ba? Blue, oh yes, blue. Ayan, shake hands mo yan. Kung may katabi kang high C person. Yan, I see. Ay, parang konti lang ah. Ay, si mentor quiz na. C pala si mentor quiz na. Pero parang, yes, I know. Nakita ko din yan. Sino pa ang mga C? Oh, ayan. Kadalasan po ang mga C people, ito lang yung mga very few lang sila. Kasi ito yung mga tipo ng tao na very analytical, ayan, very intelligent. Ayan, ito naman ang favorite song naman ng mga conscientious people ay, alam mo po, shout out again to the 90s people. Ayan, hindi ko alam kung makarelate yung mga pero i-google niyo lang, i-chat GPT niyo na lang, okay, para maintindihan niyo yung sinasabi ko. Yung kantang ito, alam mo yung kanta? Shout out sa mga 90s. Alam mo yung
Baby, I slowly look into your eyes. Ooh, I'm perfect, judging from the way you make me high. Ooh, I'm perfect, perfect, and everything I am to you, I'm perfect. Falsetto pa, no? Medyo gabi na po kasi kaya nag-iiba na yung boses ko. Anyway, yung perfect na song ng True Faith, kung alam niyo yon, yan ang favorite song ng mga conscientious people because they believe in themselves that they are very perfect. Ayan. Kasi po, itong mga perfect na tao na to, ito yung mga very, sabi ko nga, very intelligent. Ito yung mga very few na matatalino talaga. Yan yung mga tao na pag nakita mo yan, yan yung palaging may checklist. Yan yung palaging merong chine-check up, chine-check na, oops, teka lang, anong schedule ko today? Dapat meron akong ganito. Dapat ano, 'pag pumunta ka sa bahay ng mga sea people, pakita mo yung cabinet niyan, andito yung mga puti, yung mga blue, yung mga pants, yung mga short, yung mga underwears. Ayan, naka-segregate yan. Malinis na malinis. At tipong pagka may nagalaw na isa sa mga bagay nila, alam agad nila yan. Gano'n katalino yung mga yan. Ayan, ito din yung mga tipo ng tao na very orderly. Ito ang pinakagusto ko, self-disciplined. Matindi ang disiplina nila sa sarili nila. Yung tipo meron ka bang kilala na mentor na 'pag sinabing niyan na mag-e-exercise yan, talagang everyday mag-e-exercise yan. Meron akong kilala, hindi daw siya kakain ng baboy. Ayan, alam mo ilang taon na siyang hindi kumakain talaga ng baboy. Oh, 'di ba? Puro lang, gulay, meat, fish, ganyan. Kasi talagang dinisiplina niya yung sarili niya. At 'pag sinabi ng mga C, they set their mind into something, they will do it also. Okay, focus lang sila. Okay, yan ang maganda din. Kagaya ng mga dominant people, they are also goal-oriented. They are very thorough, they have their checklist, they are analytical, very competent. Alam mo ang mga kaya competent yan kasi nga sobrang talino eh. Ang dami niyan, inaaral niya kasi lahat ng mga possibilities, lahat ng mga pros, cons, mga bagay-bagay. Okay? Kumbaga yan yung mga tipo ng tao na palaging isip ng isip ng isip ng isip. Ayan, kapag may nakita kang diplomat, yung mga ganyan, kadalasan mga siyan. Kasi very diplomatic, very mahinahon yang mga yan. Ayan, 'pag yung sobrang high C, makikita mo 'pag nagsalita yan, mahinahon yan. Okay, ganyan sila. Okay, and then they are committed to quality. Meron ka bang kilalang mentor 'pag sinabi niyan, "Hindi tayo sa dami nakatingin kundi sa quality." Ayan, may mentor na ganyan na palagi talaga they go over the quality kesa sa quantity. Pero siyempre mas masarap pa rin kapag yung quality ay madadagdagan ng quantity. Ito din yung mga tipo ng tao na parang may X-ray vision. Ayan, 'pag in-invite mo yan sa bahay mo, yung mga high C people, alam mo yun, tayo yung mga ordinaryong tao, didiretso lang, papaupuin tayo, upo lang tayo, gano'n. Pero sila, alam mo yung mata nila, gano'n. Para may X-ray vision. Alam na nila kung nasaan ang CR, alam na nila kung saan yung bedroom, alam na nila kung saan yung ganito, ganyan, ganyan, gano'n. Kasi nakita na nila na X-ray vision na nila. Isang tingin pa lang, tahimik lang yan pero alam mo yun, ang dami ng iniisip. Gano'n ang mga C people, gano'n sila, gano'n tumakbo ang mga utak nila. Very analytical. Okay? Next, magaling din sila sa mga research works. Ayan, very good in researching. Sila din yung mga tipo ng tao na alam mo yung tinatawag na obsessive compulsive, yung mga high C people, sila yung mga ano, yung tipong sobrang OA talaga sa linis at ayos, yung ayaw magugulo. Yung mga ano nila, yung itsura nila, ayaw nila yung buhok nila, guluhin mo na lang na lahat ng bagay, 'wag lang yung buhok nila. Yan, yung mga ganyan, mga kasabihan nila, okey? Tapos yung magkamali lang sila sa checklist nila, isang isang mali lang, 'di ba tayo typically 'pag nagkamali, okey, erase or ganyan, gano'n lang, kumbaga slash out lang natin. Pero sila hindi, ayaw nilang nakakakita ng erasure, ayaw nilang nagkakamali ng madumi, gano'n. Meron akong kakilala nga sobrang ano, sobrang C talaga niya. Ay grabe, parang mahiya ka na maging madumi sa kanya, gano'n, eh, 'no? Anyways, eto naman yung mga things to improve ng mga C people. Ayan.
ang mga sea people, they are overly cautious, sobrang cautious, yung nasobrahan na. Overly cautious and suspicious dahil sa sobrang talino ng mga tao na 'to, kasi lahat ng ginagawa nila, lahat ng bagay na nakikita nila pinag-iisipan nilang mabuti. Paulit-ulit sa utak nila, paulit-ulit 'yan nare-rewind, isip ng isip. Kaya tipong kapag meron na silang gagawin, nangyayari nagiging overly cautious, yung sobrang ingat. Alam mo 'yun, yung tipo ng minsan minsan ano, yung parang yung parang OA na parang sobrang ingat, paano ba 'to? Yung sobrang ingat na tipong ayaw nila na may matatabig ka, yung for example, halimbawa yung ano, yung sa mga scene na tao na ano ba tawag dito? Ah, yung matatakutin, ayan, matatakutin sila. Meron akong kilala super high C siya, yung tipong hindi pa nga nangyayari yung isang bagay pero dahil sa sobrang utak niya, natatakot na siya, meron akong isang mentor na nakilala from the past. Sobrang ayaw niyang lumabas ng bahay kapag ganitong oras ng gabi. Parang hindi ko na maalala kung 10 PM hanggang yung 12 PM. Kasi feeling niya daw madudukot na siya, yung siya. Sa sobrang dami ng iniisip niya, yung alam mo yung daming iniisip na tipong natatakot na siya tuloy lumabas kapag gabi. Kasi yung utak niya paranoid na, yon parang gano'n, paranoid na siya, ayun, paranoid na paranoid. Ayan, kasi ang mga sea people po ang kalaban niyan yung utak nila. Sa sobra kasing pag-iisip minsan ng mga sea, kahit na hindi na kailangang pag-isipan ng bagay, kumbaga kailangan na lang i-action, minsan na over ano sila, over-analyze na to the point na nagiging paralyze. Ito ang pinakakailangan gawin ng mga siya, yung halimbawa may pinagawa si mentor, sabi ni mentor, "Ments, kailangan mo na atang mag-ano, kailangan mo ng makipag-usap sa mga friends mo." Kailangan mo ng ipakilala yung mga friends mo para ma-invite mo sila. Ang mga sea people po sa sobrang isip nila hindi pa nangyayari, hindi pa sila inaayawan nung i-invite nila kung ano na nang tumatakbo sa utak nila, "Ay naku baka 'pag in-invite ko sa ganyan, hindi siya sabihin niya, kumbaga parang baka i-reject niya ako, baka sabihin niya bado itong ginagawa ko o kaya naku baka walang pera yun o kaya ang dami ng tumatakbo sa utak niya." Gano'n ang mga sumusobra sa pag-analyze na to na point na nagiging paralyze na. Yung imbis na magawa niya yung pinapagawa ng mentor, ang nangyayari po, isip lang siya ng isip, "Paano 'pag invite ko sa ganyan, ito mangyayari." Hanggang sa wala siyang nagawa. Over kumbaga analyze leads to paralyzation. Okay, tandaan mo ha mga mens, madaming ganito yung sobrang talino na hindi na naka-move on sa isang bagay, yung inviting pa lang, pina-invite pa lang yung close, umabot na ng ilang buwan hindi pa rin nai-invite. Kasi ina-analyze siya ng ina-analyze kung ano yung magiging feedback or ano yung magiging reaction or answer nung i-invite niya. Pero ang pinapagawa pa lang naman sa kanya is i-invite. Very, very simple. Sa sobrang talino, ginagawang complicated ang mga bagay-bagay. Okay, so be careful mga siha. Simple lang talaga yung business natin. Kapag ikaw alam mo sa sarili mo na high C ka at nasosobran ka na ng kakaisip, stop yourself. Inhale, exhale, exhale. Sabihin mo sa sarili mo, huwag kang masobra ng pag-iisip. Ang kailangan mo ay maging D sa situation na yon. You have to act out now. You have to do it lang. After mo magawa yon, saka mo i-analyze, ano yung ginawa ko? Saka mo lang i-analyze kapag may nagawa ka na. Huwag yung analyze ka ng analyze na hindi mo pa naman nagagawa. 'Di ba? Very, very simple. Analysis paralysis, tama. 'Yan. Okay, suspicious. Nagiging suspicious, ayan, yung mga, nagiging ano na, kumbaga parang suspicious, 'di ba? Nagiging tawag dito, mapagduda. 'Pag sinabi ng mentor na, "Kaya mo 'to, madali lang 'to sa'yo." Pero sabihin niyan sa isip niya, "Naku hindi, ang mga makakagawa lang niyan mga top mentors, yung mga nauna lang." Ayan, nagiging ano na siya, super suspicious na siya sa kapabilidad niya. Tandaan mo Mens ha, ang kalaban mo lang dito ay yung utak mo.
Okay, 'pag high C ka, utak mo lang ang kalaban mo, ang naglilimit sa'yo yung utak mo at ang utak mo din dapat ang gagamitin mo para maging successful ka dito. Stop overthinking, just do it. Too rigid, lack spontaneity. 'Pag sinabing lack spontaneity, kadalasan ng mga high C ang tatalino ng mga 'yan, daming mga iniisip, pero kadalasan yung iniisip niyan hindi napupunta sa bibig or hindi na ilalabas. Okay, lack spontaneity. Sensitive to criticism, ayan, eto may kalala ko nito, ang mga C, sobrang mag-criticize 'yan. Bakit? Kasi ang mga C napag-aralan niya na yung pros and cons, nakita niya na kung anong mangyayari, nakita niya na yung mga positive na mangyayari, yung mga negative na mangyayari. Yung tao na tingnan na rin niya, "Ay, ito mangyayari sa kanya ganyan, ganyan." Kaya lang ang nangyayari kapag siya naman ang kini-criticize, nasasaktan agad 'yan, okey? Ayaw niya ng kini-criticize siya. Siya ang nagki-criticize, pero 'pag siya ang kini-criticize, ayaw niya, okey? Fault finding, pessimistic, ayan. Kadalasan ang kumbaga ang opposite ng mga I, kung ang I very optimistic, makikita mo very positive yung mga tao na 'yan, pero ang kabaliktaran nila na dapat i-improve ng mga C ay yung pagiging pessimistic. Okay, ano yung pessimistic? 'Pag sinabing pessimistic, ito yung mga tao na palaging negative lang ang iniisip. O parang ganito yung kwento ng Harry the Pessimist. O alam niyo ba yung kwento ng Harry the Pessimist? Si Harry, nasa isa siyang kumbaga nasa isa siyang factory. Sa isang factory, meron sila dong ano, mga storage. Okay, meron siyang mga storage. Ngayon yung storage na yun, pumunta siya sa storage na yun, meron siyang nakitang malaking-malaking ano, parang meron siyang inaayos. Meron siyang nakitang malaking-malaking-malaking ref, tapos binuksan niya yung ref. Pagkabukas niya sa ref, teka lang sandali, meron siyang hinahanap na kailangan niya para dun sa work nila. So binuksan niya yung storage, yung ref na malaking-malaki, tapos nung hinahanap niya na yung ano dun, yung gamit dun, hinahanap niya yung parang ano siya, parang nasa food industry kasi sila. So meron siyang hinahanap na gamit dun, tapos nung hinahanap niya na yun, na kumbaga parang nagkamali siya ng apak. Pagka-apak niya, imagine mo ha, nagkamali siya ng apak na na kumbaga parang natuunan niya yung handle, hindi aksidente na napasok siya dun sa ref. Imagine mo, napasok siya dun sa ref. Nung napasok siya, natapilok siya, napasok siya dun sa ref, pagkapasok niya dun sa ref, ang nangyari nagsara automatic yung ref. Tapos nung binubuksan na ni Harry yung ref, kasi gusto niya ng lumabas, nung binubuksan niya na, hindi niya mabuksan. Pinipilit niya, sabi niya, "Naku ang tagal, ang tigas, ayaw." Binubuksan niya ng binubuksan, ang tigas nung ano, nung handle nung ref. Tapos umabot na siya 5 minutes, nandun siya sa ref. Sabi niya, "Hala, ang lamig dito sa loob, ang lamig grabe, giniginaw na ako, giniginaw na ako." Ganyan siya, umabot ang 10 minutes. Naku, kinakabog niya yung pinto ng ref at sinasabi niya, "Naku, tulungan niyo ako, nalak ako dito." Hanggang sa umabot na siya ng 15 minutes, nandun pa rin siya sa loob, giniginaw na siya. Talagang ginaw na si Harry, tapos pinipilit niyang buksan yung ref. Hanggang sa umabot na yung 30 minutes, 1 hour, nandun pa rin siya, sigaw siya ng sigaw, tulungan niyo ako, buksan niyo yung ref, andito ako, giniginaw na ako, hindi ako makahinga." Yun, hanggang sa umabot ang buong magdamag, walang nakarinig kay Harry. Pagdating ng kinabukasan, dumating ang mga, kumbaga ang mga ambulance ambulance, dumating ang mga kumbaga nagsulmaklolo, pumasok nila, hinalugog nila yung lugar kasi hinahanap nila si Harry. Pagtingin nung isang kumbaga parang rescuer, nakita niya yung ref, binuksan niya yung ref, pagbukas niya nagulat siya, si Harry nakaganito, nanginginig, sobrang tigas ng katawan, na parang bato na nagyeyelo. Nagulat yung rescuer dun sa nakita niya kasi ang tigas-tigas at parang bato si Harry. Pagtingin nila dun sa autopsy,
Ang sabi, ang cause of death ni Harry ay namatay po dahil sa lamig. Ano ba yung sa lamig? Na ano ba yung sa lamig? Ano ba yun? Hypothermia ba tawag dun? Ayun, na namatay dahil sa hypothermia. Ngayon, nung nakita nung rescuer yung, kumbaga yung result ng autopsy na hypothermia ang kinamatay ni Harry, gulat na gulat sila. Gulat na gulat sila. Sabi nila, "Paano nangyari yun?" Pagtingin nila dun sa ref, sabi nila, "Paano nangyari yun? Eh, hindi naman nakasaksak yung ref. Paano namatay sa pagkalamig yung si Harry kung hindi naman bukas yung ref at hindi gumagana? Sira pala yung ref." Ano yung nangyari mga mentors? Si Harry pala namatay sa hypothermia dahil yung iniisip niya nung buong gabi na yon ay mamamatay siya sa lamig dahil sobrang lamig. Ang utak niya ang nangyari ano, namatay siya. Oh, 'di ba? Dahil sa sobrang pessimist, hindi pala dapat mangyayari 'yun kung siya ay naging optimistic. Oh, 'di ba? Imagination, tama. Hypothermia, tama, 'yan. So, anong lesson? Sa buhay natin mga mens, kailangan talaga tigilan natin ang pag-iisip ng mga negative. Tandaan mo, lahat ng tao may pinagdadaanan. Iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Mayaman man yan, successful sa buhay, may pinagdadaanan yan. Pero pag ikaw naging habit mo ang maging negative, ang tingnan lang sa sitwasyon mo ang negative, mahirapan ka sa life. Okay? Dapat tayo laging maging optimistic. O, parang ito. A pessimist sees the difficulty in every opportunity. An optimist sees the opportunity in every difficulty. Oh, 'di ba, ments? Parang ganito lang dito sa business na ginagawa natin ngayon. Maaring may mga pinagdadaanan ka, maaring nahihirapan ka right now, may mga struggles na nangyayari sa'yo, pero tandaan mo, dapat ang nakikita mo opportunity sa mga struggles na pinagdadaanan mo right now. Sabi ng iba, hirap magpa-pay in, mens. Ang iba yung krisis ng mundo ngayon. Ang tindi, ang tataas ng bilihin, ang taas ng gasolina. Pero I tell you, alam mo ba mens, ang SB19 concert last Saturday, ang attendees po nun, 100,000 na tao. Ang ticket po ng VIP, ng SVIP nasa around 14,000 if I'm not mistaken. Ang VIP nasa 10,000 plus. Ang next ay 6,000, ang next ay 3,000, ang next ay 1,500. Times mo ng 100,000 mga ments. Ibig sabihin, mentors, meron at meron. Huwag ka lang titigil. Nahirapan ka ngayon, maaring maaring kulang ka lang sa schedule, kulang ka lang sa ginagawa. Mag-schedule ka with your mentor, okay? Tapos isipin mo kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon, hindi yan yung future mo. Kailangan mo lang pagdaanan yung pinagdadaanan mo right now dahil merong ginagawang change sa'yo. May binabago sa'yo para pagdating ng success, kaya mo siyang i-handle. Okay? So next, how do you communicate with conscientious people? He wants to know all the details. Eto, ang mga conscientious people, eto yung kadalasan na ano, sa sobrang talino, yung parang hindi mo agad mapapayin. Kasi ito yung mga tipo ng tao na pag presentahan mo yan, gusto nilang pag-aaralan pa nila ng mabuti. Kahit na sabihin mo sa kanila na wala ka nang dapat pag-isipan, wala ka nang dapat pag-aralan. Kasi ito na yun binigay ko na sa'yo lahat ng details. May mga tao na high C talaga na gusto nila na pag-aralan pa talaga lahat-lahat. Pag gano'n ang taong nakausap mo, okay, sige, go ahead. Huwag mo lang kalimutan na ibigay ang mga tamang mga documents, kung ano yung mga dapat. Ano yung mga documents? Mga testimonies, mga, kumbaga mga product testimonies. Alamin mo kung anong nangyari sa kanya, sa life niya. Kung may sakit ba siya, dapat yung mga testimonies ang bigay mo sa kanya. Kung siya naman ay naghanap na opportunity, yung mga testimonies ng success stories natin, ibigay mo sa kanya. Yung mga tseke, income, ipakita mo sa kanya. Wag mong kakalimutan ibigay lahat ng details na gusto niya, okay? And you have to have patience with C people,
Okay? They value paper rather than spoken words. Kahit na anong sabihin mo diyan, minsan mas gusto pa nila na meron silang nauuwi. So bigyan mo ng mga anong tawag dito, yung brochure natin. Tapos sendan mo, 'wag mong kakalimutan i-add sa Facebook, sendan mo ng mga details. Okay? And never forget to follow up. Kadalasan ng mga naghihingi lang yan ng time. Pero pag hindi mo na follow up yan, 48-hour rule, nawawala na ang interest. Sa kahit anong type ng personality yan ha. Pero pagka follow up mo at binigyan mo ulit ng mga kailangan niya based sa personality, makukuha at makukuha mo yan. Parang ganito, hello friend, ito yung way naman paano ka mapag-invite. "Hello friend, I'd like to share some information about our business model. I've been studying. I checked the compensation plan and the product certifications and mathematically, it's very solid. Hindi 'to puro hype lang friend. The system is proven and sustainable. Actually, I'd like to invite you sana kasi I want you to check it din para you tell me your opinion." Okay, yon gano'n siya. So, para kang nanghihingi ng advice dun sa kasi sila kasi very intelligent, parang kadalasan 'yan yung mga taong may authority. So, gusto nila na kumbaga bigyan mo sila ng authority. Ang pinaka-way mo para sa kanila is, ayun nga, "I'd like to invite you sana para you can check this opportunity and tell me your opinion. Okay, have patience, answer all his questions." Okay, and last, ayan, ito, next. Okay, natutunan ba ang DISC? Bigla ng bar yan. Okay, yan, eto. Medyo malapit na tayong okay, yes. Next, eto, ayan, pinakita ko ng sa inyo ngayon. Hindi ko na itinago. Eto yung mga personalities ng mga mentors natin. O, pag sinabi kasing D, eto yung mga task-oriented. Ang mga D at C, yan yung mga task-oriented. Pag sinabi natin I, influence at steady, ito naman yung mga people-oriented. Okay, para to sum up yung basically yung personality, 'pag sinabi nating D, yan yung mga doer. Okay, 'pag sinabi nating I, yan yung mga talker. 'Pag sinabi nating S, yan yung mga listener. 'Pag sinabi nating C, yan yung mga thinker. Okay, imagine yourself, imagine your organization na meron kang D, I, S, C sa team mo. Imagine mo kung anong puwedeng mangyari. Imagine mo kung anong puwedeng maging impact ninyo sa community, okey? Kaya po dito 'pag tinanong mo ko ano bang pinaka-best na personality, actually there's no best personality, lahat po 'yan pantay-pantay, DISC. Pero right now, I'm teaching you kung paano ka magbe-bend according sa situation mo. Kailangan hindi ka dito isang personality lang, hindi puwedeng kung di ka lang, hindi. Dapat isa kang chameleon. 'Pag sinabi nating chameleon, nagbe-bend ka kung ano ang sitwasyon na hinihingi sa'yo. For example, high D ka, dominante ka, pero meron kang nini-lead na team. Hindi ka puwedeng mag-lead ng team na puro ka lang, "Eto yung gagawin natin, eto yung gagawin natin." Puro ka lang goal, okey? Dapat marunong kang maging I, okey? Kailangan marunong ka ding maging S, kailangan marunong ka ding maging C, okey? So yung mga weaknesses and, kumbaga things to improve natin, dapat ma-improve natin. Pero most importantly, ikaw dapat mabe-bend mo yung sarili mo, okay? Pero ito yung maganda, kasi hindi naman lahat natin kayang gawin lahat natin, tama? Hindi tayo perfect, hindi natin kayang gawin. Pero ang maganda sa business na ginagawa natin, kung ano ang hindi natin kaya, puwedeng kayang gawin ng ibang tao o ng ibang leader natin. So kung kaya nila maging sila ang talker o bida yung leader natin na nakita mo na high I, o sila ang gawin mong speaker. Okay, para lalo ma-improve yung pagiging ang strength nila as speaker. Kung meron tayo nahirapan tayo sa pagba-bind ng team, pag-o-organize ng team, pagkakaroon ng, lasting relationship, hanapin mo yung S diyan, okay? Tapos 'pag halimbawa nahirapan kayo na kumbaga magplano, hanapin mo yung mga high C people, okay? So dapat marunong tayo, kumbaga mag-identify. Bago ka, aralin mo 'to ng aralin, pagpraktisan mo yung mga leaders mo. For example, yung mga mentors na nakakasalumuhan mo, alamin mo, identify mo, ito ay isang D person, ito ay isang I. Kapag may mga bago kang na-invite, oh,
i-practice mo din. Ano kayang personality nito? Tapos apply mo yung mga natutunan mo kung paano ka communicate. Hindi laging perfect, always magiging kumbaga magiging strength mo yan 'pag paulit-ulit-ulit mo siyang pina-practice ng pina-practice. Kasi kagaya ko, sabi ko sa inyo kanina nung nagsisimula ako nakatulong sa akin ang pagiging sa pagsunod sa mga mentors. Tapos habang tumatagal na, habang ginagawa ko na yung business, na-improve ko na yung D. Nagkaroon na ako ng D dito na kailangan pala dapat kapag may naisip ako dapat do it now. Kapag kailangan ko maging katulad ngayon, I'm actually afraid of talking to a lot of people. Iyan ang isa sa mga shinare ko kanina dun sa Facebook ko. Isa sa mga weakness ko is to talk to public speaking, to talk to a lot of people. Lalo na yung public speaking, yung mga presentations na ganito, weakness ko 'to. Pero ito yung things na isa sa mga things na ini-improve ko din, okey? Huwag kang mag-alala kasi lahat naman ng bagay nai-improve basta willing ka to improve yourself, okey? Next, kung hindi ka C, magpa-ka-C ka, 'di ba? Okey, next. Okey, ayan. So, ayan, ganyan mo siya i-a-apply. Identify mo yung mga mentors mo. Alamin mo anong personality nila, tapos ito, yung mga leaders mo dapat alamin mo din kung anong personality nila. Huwag ka lang na ikaw lang ang alam mo lang yung sarili mo, pero yung mga leaders na hina-handle mo hindi mo alam, okey? Mahirapan kang mag-handle ng team mo 'pag 'di mo sila siyempre hindi mo inaalam kung anong personality nila, okey? And then lastly, soulful leadership means meeting them where they are. DISC is not a business tool, it is a heart tool because purposeful leaders lead with understanding. 'Di ba tayo mentors gusto natin na naiintindihan tayo? O 'di ba? What more yung ibang tao gusto din nila na naiintindihan natin sila. Okay, so yung training ko sa inyo right now, napaka-ano na 'to, napaka-important para maintindihan mo yung mga tao na nagtitiwala sa'yo, okey? Important na maintindihan mo sila, malaman mo kung saan sila nanggagaling, 'di ba? Tapos kapagka kung ano yung language nila, kung ano yung personality nila, naiintindihan mo. Pagka kasi iniintindi mo at at inaalam mo yung personality ng mga taong nasa organization mo, it gives parang kumbaga nirerespeto mo sila, okay. So, aralin mo kung paano mag-identify because you are showing them respect 'pag inaaral mo yung personality din nila. Okay, tandaan mo dito, yung mga tao na nandito sa ilalim natin, hindi lang sila dito business partners. Ito ang ginagawa natin dito is we're building a family, not just a business. Okay, kahit na D yan, ang mga D kasi they like to win. Yung mga I, they want to belong. Ang mga S, they want security. Ang mga C, they want to be, kumbaga, kumbaga, they want the truth. Kung ano man ang personality niyan, DISC, tandaan mo mens, kailangan nila ng mentor. At tayo bilang nakakaintindi at naka-attend ng ganitong klase ng ng training, hindi tayo para sabihin sa kanila na ganito ang personality ko, dapat tanggapin mo ko ng ganito ako. Hindi. Tayo ang mag-a-adjust mentors. Dahil tayo ang natuto, tayo ang mag-a-adjust sa kanila. Okay? At lagi mo rin tatandaan na yung mga tao na yan na nasa ilalim natin, lahat yan may mga pangarap din. May iba-ibang personality yan, pero bawat personality yan may nakatagong pangarap sa mga tao na yan. Okay? So lead with understanding. Okay? Tandaan mo ha, lead with understanding. When kung nandito ka ngayon sa I Am Worldwide, bago ka man or luma ka, ang maganda sa ginagawa natin na business, hindi lang to business mentors. Because this business will build yourself. Binibuild natin yung sarili natin. Dadating yung point na mas makikilala mo yung sarili mo. Sabi nga na kanta ni Beaver, di ba? Love yourself. 'Di ba? Kasi kapag ikaw, mahal mo yung sarili mo, kilala mo ang sarili mo, naiintindihan mo yung DISC, yung personality, mas makakapagbigay ka ng pagmamahal sa ibang tao kapag mahal mo yung sarili mo. So, dito ang maganda, you build yourself. You love yourself.
And siyempre yan cheesy na mentors, sorry naman kasi kami ni Mentor Jonathan yan, pero ang ibig ko pong sabihin sa inyo kung ikaw ay may partner, may asawa, may boyfriend, may partner, kung wala man, parents mo, 'di ba? Yung ginagawa natin sa I Am Worldwide Business, number one, we are building ourselves. Pangalawa, we are building our relationship with our partners. Kung hindi partners, sa mga magulang natin, we are building our relationships. And lastly, mentors, we build our deepest why. We build our family. Kung sino man ang deepest why mo, dito sa business na ginagawa natin, we build our deepest why. And lastly, we build our purpose. Ayan, nandito tayo MVP. Alam mo, sa MVP, andyan tayong lahat. Kasi lahat yan may kanya-kanyang team. We are building our purpose. Kung bago ka, hindi mo pa masyado maiintindihan, but as you go along your journey here in I Am Worldwide, dito ang masarap, ibibuild mo yung sarili mo, mamahalin mo yung sarili mo, kasi makikilala mo yung sarili mo, ibibuild mo yung relationship mo sa partner mo, you build your family, you build your purpose, your deepest why. Okay, yung ginagawa mo dito, lahat yan para sa family mo, para sa loved ones, para sa deepest why. And lastly, ito yung pinaka, kumbaga sabihin natin na um, pinakamasarap sa pakiramdam kasi bini-build mo yung purpose mo. Hindi ka nilagay ni Lord dito para lang sa wala. Nandito ka ngayon sa I Am Worldwide because meron siyang nilagay sa'yo na purpose. Okay? Yung purpose na yun, pero syempre lahat po ng yan, hindi yan mabibuild. Yung lahat yan, yung self, yung family, yung deepest why, yung purpose mo, hindi yan mabibuild if you do not put God first. Above everything, let's all put God first. Kasi pag binigay mo, pag ginawa mong first si God, lahat ng mga hindi kayang gawin, lahat siya ang bahala. Si Lord ang magfulfill ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. Okay? Put God first and then the rest will follow. Ayun. Thank you so much, mentors.